Ang 27 taong gulang na si Tuxiaoning ay palaging nagnanais na magpakasal ng maaga, ngunit hindi pa siya nakakakita ng karapat-dapat na lalaki. Nagpasya siyang subukan ang blind dating scene, ngunit ang realidad ay napakasakit at hindi siya makahanap ng isang taong nababagay sa kanya. Isang lalaki ang dumating din upang mag-blind date. Nang akmang kakausapin na niya si Tuxiaoning, umalis siya para sagutin ang isang tawag sa telepono. Sa mesa, nakita niya ang teddy bear na may identification number ni Tuxiaoning. Nang gabing iyon, bumalik si Tuxiaoning sa dating table at narinig niya ang pagpapakilala ng mag-asawa sa tabi niya. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa isang bangko at ang babae ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Bumuntong hininga si Tuxiaoning dahil sa kanilang swerte na natagpuan ang isa't isa, ngunit diretsahang tumanggi ang lalaki. Inisip ni Tuxiaoning na wala na siyang pagkakataon, kaya umuwi siya ng maaga. Ngunit malungkot na umupo si Tuxiaoning nang mag-isa sa hardin ng bulaklak. Hindi inaasahang lumapit ang lalaking kanina. Alam niya ang pangalan niya, si Tuxiaoning, dahil siya si Ji Yuheng, ang dating kaklase ni Tuxiaoning. Pagkatapos ng 15 taon, sinabi ni Ji Yuheng na nagtatrabaho siya sa Internal Audit Department ng Dairui Bank. Nagkataon na doon din nagtatrabaho si Tuxiaoning. Upang mapanatili ang komunikasyon, gustong maging kaibigan ni Tuxiaoning si Ji Yuheng sa WeChat. Ngunit nagkaroon ng nakakahiya na sitwasyon para kay Tuxiaoning nang siya at ang nasirang electric bike ay kinailangan niyang ihatid ni Ji Yuheng. Nag-text si Tuxiaoning para magreklamo sa kanyang matalik na kaibigan na si Ling Wei. Nang biglang magpreno si Ji Yuheng, nahulog ang telepono ni Tuxiaoning at hindi sinasadya niyang nabuksan ang voice message. Pero sinabi ni Ling Wei kay Tuxiaoning na sunggaban ang kanyang high school classmate dahil siya ang tanging tangkay ng dayami na makakapagligtas sa buhay ni Tuxiaoning. Si Ling Wei ay ang matalik na kaibigan ni Tuxiaoning. Naniniwala siya na si Ji Yuheng ay kabilang sa piling tao at natugunan niya ang lahat ng pamantayan ni Tuxiaoning. Nalaman na malapit nang bumalik sa bansa ang dating boyfriend ni Tuxiaoning. Siya ay isang doktor sa isang pribadong ospital. Pagkatapos maghiwalay, sumumpa si Tuxiaoning na maghahanap siya ng bagong boyfriend na mas gwapo at mas matalino kaysa sa kanya, ngunit hanggang ngayon, bumalik na siya sa bansa ng matagumpay. Samantalang si Tuxiaoning ay wala pa ring narating. Ito ang mga magulang ni Tuxiaoning. Hindi tulad ng ordinaryong mga pamilya na nagmamadaling ipakasal ang kanilang mga anak, ang mga magulang niya ay abala sa paglalaro. Kaya naman, kinailangan ni Tuxiaoning na magmadali sa kanyang mga magulang na maghanap ng boyfriend para sa kanya. Naalala ng kanyang ina na bumalik na ang apo ni Iu. Narinig niya na napakagwapo nito at ang kanyang pagkatao at kakayahan ay namumukod tangi. Ibinigay niya kay Tuxiaoning ang WeChat nito. Hindi inaasahang ang apo ni Iu ay si Ji Yuheng. Bumuhos ang malakas na ulan at nagmamadaling pumunta si Tuxiaoning sa trabaho. Hindi niya napansin na tinulungan siya ni Ji Yuheng na buksan ang pinto. Sa Dairui Bank, si Tuxiaoning ay isang trainee sa front desk. Sa ika-17 palapag, si Ji Yuheng ay nasa isang stockholder meeting. Kinwestiyon niya ang Deputy General Manager na si Qiu tungkol sa dahilan ng 25 milyon na non-performing loan sa nakaraang quarter. Ipinaliwanag ni Qiu na ang mga kumpanya na nanghihiram ng pondo ay palaging may malaking panganib. Hindi niya mahulaan na sila ay malulugi na magresulta sa non-performing loan. Naisip ni Ji Yuheng na kulang si Deputy General Manager Qiu sa profesionalismo sa pagsisiyasat sa mga nanghihiram na ito. Nalaman niya na karamihan sa mga non-performing loan ay mga kaibigan o malalayong kamag-anak ni Deputy General Manager Qiu. Pinapaalala ni Ji Yuheng kay Qiu na ang isang empleyado ng bangko ay dapat gumamit ng malaking halaga ng pera upang tulungan ang iba, hindi upang makinabang sa sarili. Sa kabilang banda, hindi natanggap si Tuxiaoning sa permanenteng posisyon. Dahil sa kakulangan ng tao sa Development Department, inilipat si Tuxiaoning doon. Nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang head ng department ng pribado. Nagtanong si Tuxiaoning kung bakit hindi siya tinanggap sa permanenteng posisyon. Sa loob ng 3 taon sa Dairui, nakakuha siya ng 3 karagdagang certification. Sa mga pagsusuri, lahat ng customer ay nagbigay kay Tuxiaoning ng mataas na marka. Hindi siya kailanman nahuli sa trabaho at palagi siyang nasa top 3 sa bawat evaluation. Pinapaalala ng department head kay Tuxiaoning na sa industriya ng bangko, mas mahalaga ang mga mapagkukunan at koneksyon kaysa sa kasipagan. Kinabukasan, pumunta si Tuxiaoning sa development department. Doon, nakilala niya si Rao Jing, ang taong may kapangyarihan sa department. Sinabi ni Tuxiaoning na gusto niyang mag-resign. Hindi siya pinansin ni Rao Jing at binigyan siya ng maraming gawain. Pagkatapos niyang matapos, hiningi ni Tuxiaoning kay Rao Jing na aprubahan ang kanyang resignation letter. Sinabi ni Rao Jing na ang mga empleyadong hindi regular ay hindi kailangang magsumite ng resignation letter. Tiningnan niya si Tuxiaoning na parang sinisisi ang buong Dairui Bank. Itinuro ni Rao Jing na nagkamali si Tuxiaoning sa 2 sa 15 pahina ng loan notes at 1 sa 9 na interest rate tables. Maaaring masipag si Tuxiaoning, ngunit maraming tao ang mas nagsisikap kaysa sa kanya. Nagpasya si Tuxiaoning na manatili upang itama ang mga pagkakamali. Sa pre-wedding party ni Fang Xiao, dumating si Ji Yuheng upang batiin ang kanyang kaklase. Nagkataon na si Fang Xiao ay kaklase din ni Lu Xijing. Dumating si Tuxiaoning na maganda sa party ni Fang Xiao. Hindi inaasahang binigyan siya ni Lu Xijing ng mga bulaklak. Naalala ni Tuxiaoning na 1 taon na ang nakalipas. Nangako si Lu Xijing na mag-propose sa kanyang kaarawan. Sa huli, nagpasya siyang manatili sa ibang bansa. Iniwan siyang napahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ngunit alam ni Lu Xijing na 1 taon na ang nakalipas. Inaasahan ni Tuxiaoning ang kasal nila. Inamin niya na tumakas siya dahil sa kanyang iniisip.
Ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak ay hindi pa ang pinakamagandang opsyon. Sa isang taong pagiging hiwalay, napagtanto ni Lucy Jing na hindi masusukat ang pag-ibig sa halaga. Sa harap ng kanyang mga kaklase, humingi siya ng paumanhin sa kanya. Patawarin mo ako, Tu Xiaoning. Ngunit naniniwala si Tu Xiaoning na nang magdesisyon si Lucy Jing na iwan siya, wala na siya sa puso nito. Tiniyak ni Tu Xiaoning na hindi na siya babalik kay Lucy Jing. Alam ni Ji Yuheng na dumating na ang kanyang oras. Kumuha siya ng isang rosas at ibinigay kay Tu Xiaoning. Tinanggap niya ang kabaitan ni Ji Yuheng at nagustuhan niya ang bulaklak na ibinigay nito. Ngunit si Lucy Jing ay umalis na lang ng malungkot. Nagpasalamat si Tu Xiaoning kay Ji Yuheng sa pagtulong sa kanya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang napakaraming petals ng rosas. Siguro ay naghanda si Lucy Jing upang sorpresahin si Tu Xiaoning. Ngunit sa kotse, naisip ni Ji Yuheng na ang dating relasyon ay malaki ang epekto kay Tu Xiaoning. Nag-confess siya na hindi lang siya makatanggap sa pag-alis ni Lucy Jing nang walang pasabi. Nag-blind date siya upang mabilis na makahanap ng isang taong mas mahusay kaysa kay Lucy Jing. Ngunit sa nakalipas na ilang araw, bigla niyang napagtanto na ang gusto niya ay isang simple, matatag at masayang kasal. Nang marinig ito ni Ji Yuheng, bigla siyang huminto. Tinanong niya si Tu Xiaoning kung gusto niyang magpakasal sa kanya. Lumalabas na may lihim na pagtingin si Ji Yuheng kay Tu Xiaoning simula nang magkita sila sa school. Dahil sa kanya, dumalo siya sa mass blind date. Kinabukasan, nagkita si Tu Xiaoning at Ji Yuheng sa elevator, sa isang awkward na atmosphere. Biglang nawala ng kuryente ang elevator. Kalmadong nilutas ni Ji Yuheng ang sitwasyon at tinawagan ang security. Habang naghihintay, inanyayahan ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning na mag-lunch. Tumanggi siya dahil hindi pa niya napag-iisipan ang alok nito. Sa meeting room, sinabi ni Rao Jing na tumakas si Zhou Kai dala ang pera. Dahil tinulungan siya ni Tu Xiaoning na i-discount ang commercial invoice, kailangan siyang makipagtulungan sa investigasyon. Tiniyak ni Tu Xiaoning na tumulong lang siya at hindi nakipagsabuatan kay Zhou Kai. Sinabi ni Rao Jing na ang kumpanya ay hindi lugar para pag-usapan ang emosyon. Alam ni Tu Xiaoning na gusto ni Rao Jing na akuin niya ang responsibilidad. Pagkatapos umalis sa development department, sinabi niya na patutunayan niya ang kanyang kawalang sala. Nag-overtime si Tu Xiaoning at umuwi ng huli. Bumuhos ang malakas na ulan. Siya ay tumakbo ng mag-isa sa ulan. Nang makita niya ang poster ng bangko, naalala ni Tu Xiaoning ang mga pangyayari. Nasaktan siya at patuloy na bumagsak ang kanyang mga luha. Biglang lumitaw si Ji Yuheng sa sandaling pinaka-lonely at walang magawa si Tu Xiaoning. Magkasama silang umupo at nanood ng ulan. Gusto ni Tu Xiaoning na magpakasal kay Ji Yuheng, ngunit masyadong malakas ang tunog ng ulan kaya hindi niya narinig ang sinabi niya. Inakala ni Tu Xiaoning na alam ni Ji Yuheng ang kanyang problema. Nahiya si Tu Xiaoning dahil magkaklase sila, ngunit si Ji Yuheng ay napakagaling samantalang siya ay ganap na bigo. Ibinahagi ni Tu Xiaoning na nagtrabaho siya ng napakasipag, ngunit hindi pa rin siya naging regular na empleyado at inilipat pa sa development department. Ang mas nakakatawa pa, ay hindi na siya mananatili sa development department. Naniniwala si Ji Yuheng na hindi sapat ang kasigasigan, ang mahalaga ay ang paglutas ng problema. Naisip ni Tu Xiaoning na hanggat nagsisikap siya, makakahanap siya ng mga bakas upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Naalala ni Ji Yuheng na si Tu Xiaoning ay isang babae na hindi madaling sumusuko. Kinabukasan, nagsagawa ng investigasyon ang bangko kay Tu Xiaoning. Si Ji Yuheng, na nasa legal department, ay kasama sa investigative committee. Ipinakita ni Tu Xiaoning ang printout ng kanyang pag-uusap kay Zhou Kai upang patunayan na siya ay responsable lamang sa pagsumite ng mga dokumento. Ang pagkuha at pagpuno ng impormasyon ay ginawa ni Zhou Kai. Bukod pa rito, kinuha ni Tu Xiaoning ang payroll at lahat ng bank statements sa kanyang pangalan. Tiniyak niya na wala siyang natanggap na anumang performance payment. Nagtanong pa si Ji Yuheng, hindi mo ba alam na ang dalawang kumpanya ay walang stamp? Sumagot si Tu Xiaoning na alam niya, ngunit ayon sa regulasyon ng bangko, sa kaso ng emergency business, maaaring mag-compensate ang kumpanya ng stamp sa loob ng isang buwan. Bagaman hindi pa siya nakakapagdeklara ng buwis, bilang account manager, kailangan niyang magbigay ng isang commitment na may pirma ng isang senior executive. Naniniwala siya na ang selyo ng buwis ay nasa storage room. Sa wakas, napatunayan ng investigative committee na walang sala si Tu Xiaoning. Si Rao Jing ay mukhang malamig sa labas, ngunit sa loob, kinilala na niya ang kakayahan ni Tu Xiaoning. Kinabukasan, natanggap ni Tu Xiaoning ang kanyang bagong gawain. Pumunta si Tu Xiaoning sa ospital upang bisitahin si Ian Alay, isang mahalagang partner ng development department. Nagkamali siya ng silid at nagkataong nakita niya si Ji Yuheng. Lumalabas na ang ina niya ay nasa ospital. Akala niya ay ang girlfriend ng kanyang anak ang bumisita sa kanya, kaya't siya ay tuwang-tuwa. Ibinahagi ng ina ni Ji Yuheng na ang kanyang anak ay isang introvert na marami siyang iniisip, ngunit hindi niya sinasabi. Ngunit kapag nagsalita si Ji Yuheng, ito ay magiging isang panghabang buhay na seryosong pangako. Bigla siyang nagkasakit. Sinabi ng doktor na hindi maganda ang kondisyon ng ina ni Ji Yuheng. Kahit na sa pinakamahusay na paggamot, wala na siyang masyadong oras. Naintindihan na ni Tu Xiaoning kung bakit nagmamadali si Ji Yuheng na magpakasal. Naghintay siya kay Ji Yuheng sa lobby ng ospital.
Inanyayahan ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng na kumain. Sa halip na sa isang marangyang restaurant, pumunta sila sa isang sikat na street food market. Pagkatapos, dinala siya ni Tuk Xiaoning sa stadium ng universidad. Gusto niyang balikan ang walang ingat at walang alalahanin na pakiramdam ng isang estudyante. Nagtaka si Tuk Xiaoning kung bakit siya ang pinili ni Ji Yuheng. Dahil sa kanyang kalagayan, marami siyang pagpipilian. Nag-confess si Ji Yuheng na naramdaman niya ang kaligtasan kapag kasama niya si Tuk Xiaoning. Sa kanyang pag-ugali na walang inaasahan sa pagpasok sa kasal, naisip ni Ji Yuheng na ang bawat araw pagkatapos ay maaaring magkaroon ng mga sorpresa. Naniniwala din si Tuk Xiaoning na kapag ang panimulang punto ay sapat na mababa, ang kaligayahan ay magiging sapat na mataas. Naramdaman niya na medyo kawawa siya kay Ji Yuheng dahil hindi stable ang kanyang trabaho. Para kay Ji Yuheng, ang karera ay bahagi lamang ng buhay. Hindi dapat iisa lang ang kahulugan ng kasal. Kung pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, may naghihintay sa iyo sa bahay upang manood ng pelikula at mag-usap tungkol sa trabaho, iyon ang benepisyo ng kasal. Nagpa siya si Tuk Xiaoning na kukunin niya ang kanyang family register at magpapakasal kay Ji Yuheng. Pag-uwi, tiningnan ni Ji Yuheng ang litrato nila ng kanyang ama. Naaalala pa niya ang pinakamadilim na araw sa kanyang buhay nang ipinahayag ng kanyang ina na namatay ang kanyang ama. Ngunit inakala ng lahat na tumanggap ng suhol ang kanyang ama at nagpakamatay sa takot na mahuli. Sa pinakahuling desperasyon, hinila siya ni Tuk Xiaoning. Akala niya ay nag-iisip si Ji Yuheng ng masama, kaya pinayuhan niya itong umasa sa hinaharap dahil kapag binalikan ang nakaraan, puro sakit lang ang makikita. Binigyan ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng ng isang payong para matulungan siyang malampasan ang pinakamahirap na oras. Tiniyak niya na pagkatapos ng ulan, magiging asul ang langit. Ang init ni Tuk Xiaoning ay nagbigay ng kulay sa langit na dating maputla sa harap ni Ji Yuheng. Nang marinig ang balita na malapit nang magpakasal ang kanyang anak, pinayuhan ng ina ni Tuk Xiaoning na pag-isipan niya itong mabuti dahil ang kasal ay hindi katulad ng pag-ibig. Sinabi ni Tuk Xiaoning na si Ji Yuheng ay ang apo ni Yi Wu na pinuri-puri ng kanyang ina. Sinabi ni Ji Yuheng na magkaklase sila ni Tuk Xiaoning sa high school at magkakilala na sila ng halos 15 taon, kaya't lubos nilang naunawaan ang isa't isa. Upang mapanatag ang kanyang mga magulang, inihayag ni Tuk Xiaoning na lihim siyang may gusto kay Ji Yuheng noong high school. Ngunit napakagaling niya, kaya't hindi siya naglakas loob na magpahayag. Kaya nang makita niya ulit si Ji Yuheng, minarapat niyang magpakasal sa kanya. Sumang-ayon ang mga magulang ni Tuk Xiaoning na ibigay ang family register sa kanilang anak na babae. Kinabukasan, dinala ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning sa Civil Affairs Bureau. Gayunpaman, nakalimutan nilang kumuha ng litrato. Hinila ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng sa isang kalapit na photo studio. Ngunit sa huli ay hindi na sila umabot sa oras ng pagpaparehistro ng kasal. Sa pag-aakalang matagumpay na nakapagparehistro ang dalawang anak, sinabi ng mga magulang ni Tuk Xiaoning sa kanilang manugang na baguhin ang kanyang tawag. Hinawakan ni Ji Yuheng ang kamay ni Tuk Xiaoning. Nangako siya sa kanyang mga magulang na aalagaan niya ito ng mabuti. Masayang binigyan ng mga magulang ni Tuk Xiaoning ng red envelope ang dalawa. Nagpasalamat si Tuk Xiaoning kay Ji Yuheng sa hindi pagbubunyag na hindi pa sila kasal upang mapanatag ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Tuk Xiaoning na inaasahan niya ang buhay pagkatapos ng kasal. Ngunit ang pagbabago sa kanyang relasyon kay Ji Yuheng ay nangyari ng napakabilis kaya hindi pa siya nakakapag-adjust. Naiintindihan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning kaya sinabi niya sa kanya na maglaan ng oras kasama ang kanyang mga magulang at unahin niya ang pag-uwi. Ihintayin niya na mag-adjust si Tuk Xiaoning bago sila mag-usap tungkol sa pangmatagalang plano. Sa Dairy Bank, pinapili ni Rao Jing si Tuk Xiaoning ng mga damit para sa isang dinner party kasama ang mga kasosyo. Pagkatapos makita si Tuk Xiaoning sa elevator, nag-text si Ji Yuheng, sinisisi siya sa pagtanggi sa kanyang imbitasyon sa hapunan para sa dinner party. Nang marinig niya si Rao Jing na humiling kay Direktor Yao Jia na maging maluwag, sinabi ni Ji Yuheng na ang Internal Audit Department ay gagawa ng sarili nilang desisyon. Kung ang Development Department ay magsasagawa ng iligal na gawain, walang sinuman ang makakatulong sa kanila. Naramdaman ni Rao Jing na pinapaalalahanan siya ni Ji Yuheng. Nakita niya si Tuk Xiaoning na nakatayo ng mag-isa. Dumating si Ji Yuheng at inilagay ang kanyang jacket sa kanya. Sinabi niya kay Tuk Xiaoning na kung ayaw niyang pumunta, sasabihin niya kay Rao Jing. Naisip ni Tuk Xiaoning na dati, ginagamit niya ang kanyang kasigasigan sa lahat upang malutas ang problema. Ngunit ngayon gusto niyang pumunta sa battleground. Nagpanggap si Ji Yuheng na may dinadaanan siya para sunduin si Tuk Xiaoning. Masyadong lasing si Tuk Xiaoning kaya hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga susi. Tinawagan ni Ji Yuheng ang kanyang biyenan, ngunit umuwi na sila sa probinsya. Sinabi ng ina ni Tuk Xiaoning kay Ji Yuheng na iuwi ang kanyang asawa. Pagkatapos, dinala ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning sa kanyang bahay. Hindi sinasadya, itinulak niya siya sa dingding. Sinabi ni Ji Yuheng na ito ang ating bahay. Pinuri ni Tuk Xiaoning ang minti na amoy mula sa katawan ni Ji Yuheng na nagparamdam sa kanya ng ginhawa. Tinulungan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning na umupo sa sofa. Sinisi niya si Rao Jing sa pagpapainom ng ganun sa kanyang asawa. Hindi inaasahang hinila ni Tuk Xiaoning ang kurbata ni Ji Yuheng. Tinitigan niya ang mukha nito. Inihayag ni Tuk Xiaoning na si Ji Yuheng ang perpektong lalaki para sa kanya. Mula sa kanyang mga mata, ilong, hanggang sa kanyang labi, lahat ay maganda. Kung hindi dahil sa kagwapuhan ni Ji Yuheng, hindi siya papayag na magpakasal. Tiningnan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning na natutulog ng mahimbing sa kanyang bahay. Nagtaka siya kung totoo ba ang kamanghamanghang realidad na ito. Maagang nagising si Tuk Xiaoning at hindi niya alam kung nasaan siya. Pagbaba niya, nakita niya ang sulat ni
ni Ji Yuheng. Sinasabi nito na ito ay kanyang bahay at ito rin ay kanilang bahay. Nang magkita sila sa cafeteria ng kumpanya, nagawa lamang mag-usap ni Ji Yuheng kay Tu Xiaoning sa pamamagitan ng mga mata. Nagtaka ang kanyang mga kasamahan. Saan nanggaling ang mga gasgas sa liig ni Ji Yuheng? Sabi niya, ang kuting niya sa bahay ay malikot kaya siya ay kinagatan. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, sinamahan ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning na mamili. Sa wakas, ang bahay ni Ji Yuheng ay nagkaroon na ng init ni Tu Xiaoning. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, humiling si Tu Xiaoning kay Ji Yuheng ng karagdagang oras upang dahan-dahang ipaalam sa mga kasamahan ang tungkol sa kanilang kasal. Sa bangko, kinakabahan ang development department na naghihintay kung si Ate Jing o si Manager Zhao Fanggang ang magiging direktor. Nang marinig ang balita na magsasama ang development department at ang department dalawa, pumunta si Director Xing ng department dalawa upang ligawan ang mga empleyado ng development department. Hindi inaasahang inanyayahan ng direktor ng bangko, si Ji Yuheng, na maging manager ng development department. Ang mga empleyado sa department ay hindi nasisiyahan dahil si Ji Yuheng ay may karanasan lamang sa audit. Nag-text si Tu Xiaoning upang makipagkita kay Ji Yuheng. Sa sandaling iyon, kailangan niyang dumalo sa isang pulong sa audit department, kaya't sinabi niya sa kanya na mag-usap sila sa bahay. Pagkatapos ng trabaho, gusto ni Ji Yuheng na sunduin si Tu Xiaoning, ngunit sinabi niya na uwi siya sa kanyang mga magulang para maghapunan. Sa paghula na nagagalit si Tu Xiaoning, nagmamadaling pumunta si Ji Yuheng sa bahay ng kanyang mga magulang upang magluto at suyuin ang kanyang asawa. Sa hapunan, tumanggi si Tu Xiaoning na kumain ng isda dahil hindi siya gusto ng pagtanggal ng tinik. Maingat na inalis ni Ji Yuheng ang mga tinik ng isda para sa kanyang asawa, ngunit tinanggihan siya ni Tu Xiaoning. Nang tanungin ng kanyang mga biyenan, balak sabihin ni Ji Yuheng ang totoo. Agad na pinigilan siya ni Tu Xiaoning. Nagdahilan siya na hinahanap ng kanilang kapitbahay na si Ying Liu ang kanyang mga magulang, kaya't nauna ang dalawa. Naintindihan ng kanyang ama ang pahiwatig at hinila ang kanyang asawa palabas upang makinig. Sinisi ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng dahil hindi siya nagpaalam na magiging boss niya. Pinapaalalahanan niya siya na ipinagbabawal sa Dairui Bank ang pakikipag-date sa loob ng iisang department. Kung matuklasan ang relasyon nila ni Ji Yuheng, isa sa kanila ang kailangang umalis. Gusto ni Tu Xiaoning na makipaghiwalay bago pa lumalim ang kanilang relasyon. Ayaw niyang mamuhay araw-araw ng may takot. Sinabi ni Ji Yuheng na inalok siya ng direktor ng bangko, ngunit hindi pa siya pumayag. Kinuwestiyon niya si Tu Xiaoning kung bakit niya piniling makipaghiwalay sa kanya dahil sa isang kwento na wala pang konklusyon. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nabara ng tinik ng isda si Tu Xiaoning. Nag-aalala si Ji Yuheng kaya't dinala niya ito sa ospital. Pagkatapos nito, gusto ni Ji Yuheng na magpaliwanag kay Tu Xiaoning. Sinabi niya na may dahilan kung bakit gusto ng direktor ng bangko na pamahalaan niya ang department isa. Sinabi niya na orihinal na balak niyang pagsamahin ang development department at ang department dalawa at ipamamahala ito kay Director Xing. Gayunpaman, ang development department ay walang pinuno at nag-aaway si Rao Jing at Zhao Fanggang. Hiniling niya kay Ji Yuheng na manatili doon sa loob ng isang taon upang pakalmahin ang sitwasyon. Gayunpaman, pinilit ng mas mataas na otoridad na ang development department ay dapat na makamit ang 50% na productivity upang manatili. Ngunit naniniwala si Tu Xiaoning na iyon ay isang pangarap lamang. Inihayag ni Ji Yuheng na kailangan niyang isugal ang dalawang dahilan. Una, upang bayaran ang utang na loob sa direktor ng bangko na tumulong sa kanya na makapag-aral sa ibang bansa. Pangalawa, ang kanser ng kanyang ina ay kumalat na sa dalawang iba pang bahagi, kaya't kailangan niya ng maraming pera upang makabili ng gamot mula sa ibang bansa. Ngunit, nagtatagal si Ji Yuheng dahil gusto niyang makipag-usap kay Tu Xiaoning. Alam niya na ang paglipat niya sa department isa ay magdadala ng ilang abala sa kanya. Humingi si Tu Xiaoning ng karagdagang oras upang mag-isip ng mahinahon. Pag-uwi, tiningnan ni Ji Yuheng ang mga larawan na naipost ni Tu Xiaoning online. Alam niyang siya ay nag-aalala, kaya't nagpa siya siyang tawagan ang direktor upang tanggihan ang alok. Narinig ni Tu Xiaoning sa labas ang desisyon ni Ji Yuheng. Kinabukasan, sinabi ni Tu Xiaoning na 27 taong gulang na siya at napakahirap na makahanap ng bagong trabaho. Ayaw din niya na isuko ni Ji Yuheng ang kanyang pagkakataon sa development department dahil sa kanya. Kaya, gusto niyang makipag-usap kay Ji Yuheng. Magtatakda sila ng mga layunin sa trabaho at kung ang kanilang relasyon ay malantad at isa sa kanila ay kailangang mag-resign, ang sinuman na hindi pa nakakamit ang kanyang layunin ang aalis pagkatapos ng isang taon. Kapag naging maayos ang lahat, opisyal silang magpapakasal. Itinakda ni Tu Xiaoning ang layunin na maging permanenteng empleyado sa department isa. Nangako si Ji Yuheng na dodoblehin niya ang produktibidad ng development department sa loob ng isang taon. Sa bangko, opisyal na sinimula ni Ji Yuheng ang kanyang trabaho sa development department. Suot ni Tu Xiaoning ang kanyang bagong AC card at napansin niya na mali ang kinuha niya sa gamit ni Ji Yuheng. Sa pagtingin sa mga empleyado na nagpapakita ng kawalang kooperasyon, nagsimulang makilala ni Ji Yuheng ang bawat isa upang bawasan ang distansya sa pagitan nila. Inanyayahan ni Ji Yuheng ang buong department na kumain, ngunit si Zhao Fanggang ay walang kooperasyon at diretsahang tumanggi. Sa tanghalian, kumakain si Tu Xiaoning kasama si Ling Wei nang lumapit si Ji Yuheng. Pagtingin sa paligid at walang nakitang kasamahan, sinenyasan niya si Tu Xiaoning na palihim na magpalit sila ng gi. Nagpatawag si Ji Yuheng ng bigla ang pulong, ngunit sinadyang malate ni Zhao Fanggang. Nang kumpleto na ang department, inanunsyo ni Ji Yuheng na magtatapos na ang pulong. Sinabi niya na gagawa siya ng WeChat group para sa mga anunsyo sa trabaho, at sinuman ang lumabag ay paparusahan ayon sa mga regulasyon ng industriya. Sa hapunan, sinabi ni Tu Xiaoning na halos tumalon ang kanyang puso sa pulong kanina. Naisip ni Ji Yuheng na marami pang problema ang development department na kailangang ayusin. Nang makita si Tu Xiaoning na nasa
nasasaktan ang paa dahil sa kanyang bagong masikip na sapatos. Lihim na pinaluwag ni Ji Yuheng ang sapatos para sa kanya. Tinulungan niya siyang kunin ang mga bagay na nasa mataas na lugar. Pagtalikod ni Tuk Xiaoning, hindi sinasadya siyang dumikit sa kanya. Ang mga labi ni Ji Yuheng ay nagparamdam ng awkwardness sa kanilang dalawa. Sa bangko, isang lalaki na nagngangalang Xiao Gao ang biglang pumasok sa development department. Mabilis siyang pinakalma ni Tuk Xiaoning at tinanong ang kanyang problema. Sinabi ni Xiao Gao na inalok siya ng isang matchmaking company na tinatawag na Qianliyuan ng isang dating loan package mula sa Dairui Bank. Pagkatapos noon, ang babaeng ipinagmatch sa kanya ng Qianliyuan ay tumakas dala ang pera. Ngunit pinilit siya ng Dairui Bank na bayaran ang utang. Sinabi ni Xiao Gao kay Tuk Xiaoning na i-log out kaagad ang kanyang account. Tinanong siya ni Tuk Xiaoning para sa password upang ma-divert ang atensyon niya. Sinamantala ni Ji Yuheng ang pagkakataon na agawin ang kutsilyo sa kamay niya. Nataranta si Xiao Gao at kinuha niya ulit ang kutsilyo upang umatake. Mabilis na tinakpan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning. Sa ospital, palihim na bumisita si Tuk Xiaoning kay Ji Yuheng. Hindi niya pinansin ang panganib at nag-aalala siya sa sugat sa kamay nito. Sinisi ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning dahil sa kanyang tapang na makipagnegosasyon kay Xiao Gao. Biglang pumasok si Rao Jing. Nagkunwari si Ji Yuheng na siya lang ang nasa silid. Nang makita niya si Rao Jing na tatawagin siya, mabilis na pinatay ni Tuk Xiaoning ang kanyang ringtone. Sa wakas, muntik nang makatakas si Tuk Xiaoning. Sa isang pribadong pag-uusap, sinabi ni Ji Yuheng kay Zhao Fanggang na imbestigahan ng mabuti ang dating loan. Sinabi ni Zhao Fanggang na wala siyang sapat na oras upang mag-imbestiga. Pinaalalahanan ni Ji Yuheng si Zhao Fanggang na siya ang namamahala sa consumer loan. Kung hindi niya ito aayusin, ang taong makikipag-usap sa kanya. Ito na ang magiging punong tanggapan 2 milyon sa isang panig at Lu Sijing naman sa kabilang panig nagsisiksikan sa ahensya. Para sa investigasyon, lahat ng empleyado dito ay napagtantong regular na kliyente si Tuk Xiaoning nang marinig ang problema tungkol sa pera. Pinayuhan ng mga empleyado ang utang sa pagkonsumo mula sa Great Rui Bank. Ibinunyag nila na may magandang relasyon ang kanilang boss kay General Jiang ang Great Rui basta't hindi nagagalaw ang posisyon ni General Jiang tiyak na walang magiging problema sa utang ng mga kliyente. Pag uwi niya, tinulungan ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng na magpalit ng damit. Ipinagyabang niya na kakagaling lang niya sa ahensya para sa investigasyon dahil mabilis ang kanyang isip, hindi niya nailantad ang pagkikita para sa blind date kay Ji Yuheng. Pinuri niya si Tuk Xiaoning at nangako na babayaran siya mamaya sa gabi. Maraming iniisip si Tuk Xiaoning kaya nagdahilan siya na mailakad sila ni Ling Wei para makatakas sa paningin ni Ji Yuheng. Nang makita niyang matagal bago umuwi si Tuk Xiaoning, sinalubong siya ni Ji Yuheng sa dulo ng kalye para maglakad-lakad. Nagtaka si Tuk Xiaoning kung ibang tao ngayon si Ji Yuheng, may gagawin ba siya sa halip na abutan siya ng kutsilyo. Sumagot siya na pero iba ang posisyon niya kumpara sa ibang tao, siya ang boss at para kay Tuk Xiaoning naman ay ang magiging asawa niya. Sa hinaharap ito si Zheng Nianyi, ang driver ng bank manager. Dumating siya sa development room para magbigay ng mga dokumento kay Ji Yuheng. Lumabas na magkakilala pala si Zheng Nianyi at Tuk Xiaoning sa rooftop. Pinunasan ni Tuk Xiaoning ang sugat ni Ji Yuheng. Sinabi niya na si Zheng Nianyi ang dating kasintahan ni Ling Wei. Gayunpaman ayaw niyang ibunyag ang relasyon niya kay Ji Yuheng sa harap ni Zheng Nianyi. Sa harap ng panaderya, muling nakita si Ling Wei at Zheng Nianyi. Lumabas na naghiwalay sila dati dahil kailangang umuwi ni Zheng Nianyi sa kanilang probinsya. Ayon sa kanyang mga magulang, humingi siya ng tawad kay Ling Wei. Sinabi niya na nag-apply siya para magtrabaho sa Great Rui Bank upang hindi na siya mawalay pa. Inamin ni Ling Wei na hinintay niya si Zheng Nianyi na bumalik, ngunit ngayon para sa kanya ay isa na lang siyang lumang pahina sa bahay. Masaya si Tuk Xiaoning dahil nakakain siya ng masarap na pagkain na niluto ng kanyang boss. Sa sandaling iyon, tumawag si Zhao Fanggang para pasalamatan si Tuk Xiaoning. Pinayuhan niya si Zhao Fanggang na makipagnegosasyon sa ahensya ng pag-aasawa bago sila malugi. Humingi ng paumanhin si Zhao Fanggang dahil sa kanyang pagiging emosyonal at nasugatan niya si Ji Yuheng. Kinabukasan sa isang pulong, sinabi ni Ji Yuheng na sinisiyasat at pinoproseso na ng bangko ang kaso ng pagpapautang sa dating aplikasyon. Pinuri niya si Rao Jing sa masusing investigasyon. Kasabay nito, pinuna ni Ji Yuheng si Zhao Fanggang na siyang nagproseso sa utang sa dating aplikasyon. Pagkatapos, kinuwestiyon ni Zhao Fanggang si General Jai. Sinabi niya na pinapunta siya para mag-imbestiga. Tapos pinupuna siya sa harap ng lahat. Naniniwala si Ji Yuheng na kahit si General Jiang ang naglunsad ng utang sa dating aplikasyon, si Zhao Fanggang pa rin ang kumatawan dito. Inisip ni Zhao Fanggang na nadamay siya, ngunit nagpunta siya para itama ang maliit na pagkakamali. Hula niya, gusto siyang parusahan ni Ji Yuheng para ipakita ang kapangyarihan niya sa development room. Pagkatapos, bumisita si Tuk Xiaoning sa kanyang biyenan sa ospital. Pinayuhan siya ng kanyang biyenan na kung may hindi siya gusto, sabihin niya kaagad kay Ji Yuheng dahil ang kanyang anak ay isang taong may libu-libong iniisip sa kanyang isipan. Ngunit ayaw niyang sabihin ito. Pinakalma ni Tuk Xiaoning ang kanyang biyenan dahil magkasundo silang mabuti ni Ji Yuheng. Nagtaka siya kung bakit hindi suot ni Tuk Xiaoning ang singsing ng kasal. Sinabi niya kay Ji Yuheng na kunin ang kahon ng regalo. Sa tabi
Sinabi ng aparador na roon ang singsing ng kasal na regalo niya sa dalawa ngayon. Nakipagkita si Ji Yuheng kay Tu Xiaoning at tinanong siya kung nagagalit siya sa kanya dahil sa insidente ni Zhao hanggang inisip ni Tu Xiaoning na hindi dapat. Bigla-bigla ang parusahan ni Ji Yuheng si Zhao hanggang sa walang dahilan iniisip ng lahat na sinasadya niyang ilabas ang kanyang galit. Naniniwala si Ji Yuheng na siya ay isang pinuno at hindi niya maaaring iproseso ang lahat batay sa damdamin ng mga empleyado. Naramdaman ni Tu Xiaoning na hindi niya lubos na naunawaan si General Ji. Ngunit nagalit si Tu Xiaoning sa kanyang asawa at umuwi sa kanyang ina. Si Ji Yuheng ay nakatingin lang sa kanya mula sa malayo. Wala pa siyang karanasan sa pakikipag-date kaya humingi siya ng tulong kay Ling Wei. Nagtaka siya kung bakit masyadong interesado si Tu Xiaoning sa kaso ni Zhao. Hanggang iginiit ni Ling Wei na hindi si Zhao hanggang ang inaalala ni Tu Xiaoning. Galit siya sa paraan ng paghawak ni Ji Yuheng sa problema. Isipin ni Tu Xiaoning na matigas ang ulo ni Ji Yuheng at walang pakialam sa damdamin ng ibang tao. Sa tingin ni Ling Wei, ang hindi pagbabahagi ni Ji Yuheng ng kanyang iniisip kay Tu Xiaoning ay isang bawal sa isang matalik na relasyon kinabukasan. Pinuntahan ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning. Ibinigay niya kay Ji Yuheng ang aquarium at sinabing umuwi sila para mag-usap. Alam ni Ji Yuheng na galit si Tu Xiaoning sa paraan ng paghawak niya sa problema. Nilinaw niya na hindi si Zhao hanggang ang nagdesisyon sa pagpapautang sa dating aplikasyon. Ngunit kailangan niyang panagutan ang kanyang kapabayaan. Bukod pa rito, ang pagdala ng kutsilyo ng kliyente ay may malaking epekto sa development room. Pinuntahan siya ng bank manager at gusto niyang tanggalin si Zhao hanggang sa trabaho. Naniniwala si Ji Yuheng na kahit na hindi sumusunod si Zhao hanggang ay napakagaling naman niya. Sa halip na ibaba siya sa posisyon, gusto niya lang nabigyan siya ng maliit na parusa, ngunit malaking babala upang magbigay ng paliwanag sa mga departamento. Ngunit sinisi ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng dahil palagi niyang itinatago ang kanyang mga saloobin sa kanyang sarili. Kung ibabahagi niya ang mga ito, hindi magagalit ang mga empleyado para pakalmahin ang kanyang nobya. Nangako si Ji Yuheng na susubukan niyang magbago bilang kapalit. Inaasahan niyang hindi basta-basta susuko si Tu Xiaoning sa kanilang relasyon habang tinitingnan niya ang isda na binigay ng kanyang biyenan. Pinangalanan ito ni Ji Yuheng na Nemo. Kinuha niya rin ang responsibilidad sa pagpapalit ng tubig at paglilinis ng lalagyan ni Nemo. Kinabukasan, nagpakita si Zhao hanggang ng hindi kooperatibong saloobin sa pulong. Inatasan siya ni Ji Yuheng na pamahalaan ang utang ng Divine Medicine Group. Pinasalamatan ni Zhao hanggang si General Ji sa pagbibigay sa kanya ng isang malaking kliyente, ngunit humiling siyang tanggihan ito dahil hindi niya ito kayang hawakan. Nagpunta sina Ling Wei at Tu Xiaoning sa kanilang reunion. Muling humingi ng tawad si Lu Sijing dahil binaliwala niya ang damdamin ni Tu Xiaoning. Isang taon na ang nakalipas. Inisip niya na tunay ang 7 taon nilang pagmamahala ni Tu Xiaoning kung hindi lang dahil sa magandang kalagayan ni Ji Yuheng. Marahil ay babalik sa kanya si Tu Xiaoning. Naniniwala si Tu Xiaoning na nasa kanya ang desisyon kung ano ang gagawin niya. Hindi rin ito naugnay kay Lu Sijing. Pagdating ng gabi, gusto ni Ji Yuheng na sunduin ang kanyang asawa. Natatakot si Tu Xiaoning na baka makita siya ni Lu Sijing. Kaya sinabi niya kay Ji Yuheng na huwag nang pumunta. Si Lu Sijing ang nagpahatid kina Tu Xiaoning at Ling Wei nang makita niyang ayaw umalis ni Lu Sijing. Nagkunwaring lasing si Ling Wei at sumuka sa kanya. Si Ji Yuheng ay pumunta sa bahay ni Ling Wei para sunduin si Tu Xiaoning. Nang makita niya si Lu Sijing, nagkataon din na nasa ilalim si Jing ni Ani ng bahay ni Ling Wei, kaya hindi nangahas si Ji Yuheng na sunduin ang kanyang asawa. Kinabukasan, nabasa ni Tu Xiaoning ang mensahe ni Ji Yuheng. Mabilis siyang bumaba, ngunit hindi niya ito nakita. Sinabi niya sa sarili niya na paano naman siya hihintayin ni Ji Yuheng buong gabi. Sino ang mag-aakala na biglang lilitaw si Ji Yuheng? Hinintay niya si Tu Xiaoning sa dulo ng kalsada para sunduin siya papunta sa bahay. Sa loob ng kotse, gusto ni Ji Yuheng na pakinggan si Tu Xiaoning. Nagsalita siya tungkol sa bawat isa sa development room. Alam ni Ji Yuheng na ang development room ay hindi katulad ng internal supervision department. Ang trabaho dito ay nangangailangan ng pagtutulungan. Gusto niyang maintindihan ang pagkatao at kakayahan ng bawat isa sa pamamagitan ni Tu Xiaoning. Ngunit naisip ni Tu Xiaoning na si Rao Jing ay gumagawa ng may paninindigan. Nagbibigay siya ng pakiramdam ng seguridad sa mga kliyente basta't gusto niya itong gawin. Tiyak na magtatagumpay siya, lalo na hanggang ngayon si Rao Jing ay walang anumang masamang utang. Kabaligtaran ni Rao Jing, si Zhao hanggang ay napakapalagay sa mga kliyente, kaya naman napapakiusapan ni Zhao hanggang ang maraming malalaking kliyente sa bangko. Binabati ng buong departamento si Rao Jing sa pagkuha ng masamang utang. Si Zhao hanggang lang ang bumuntong hininga dahil may natitira pa siyang masamang utang na 30 milyon nang lumabas si General Jai. Pinapunta niya si Rao Jing at Zhao hanggang para makipag-ugnayan sa mga kliyente. Sinabi ni Zhao hanggang nakuripot si General Jai dahil sa simpleng restaurant na pinagkikitaan niya sa mga kasosyo. Gusto niyang makita kung paano makikipag-usap sa negosyo ang isang tao sa labas ng industriya tulad ni General Ji. Ngunit nagulat si Zhao hanggang nang naset ni Ji Yuheng ang isang pulong kay General Jiang na isang taong bihirang makipagsosyal. Pinuri ni General Jiang si General Ji sa pagpili ng isang magandang restaurant. Gusto niya ang simpleng at maluwag na lugar tulad ng tapat at hindi mapagpanggap na estilo ng trabaho ni Ji Yuheng. Nagpalitan sina Rao Jing at Zhao hanggang sa pag-toast kay General Jiang nang makita niyang ginagaya ni Tu Xiaoning. Kaagad na ipinakilala ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning bilang business assistant na dumating upang magmaneho
ito, naintindihan ni General Jiang ang ibig sabihin nito at uminom ng tsa. Sa halip na alak alam niya na si General Jiang ang namamahala sa pagtatayo ng complex para sa maliliit na negosyo. Sinabi ni General G na si Zhao Fanggang ang namamahala sa dalawang gusali na angko para sa opisina na maaaring gamitin ni General Jiang ng libre bilang kapalit. Maaaring ipagkatiwala ni General Jiang ang mga utang ng maliliit na negosyo sa loob ng complex sa Great Rui. Sinabi ni General Jiang na napakalaki ng proyektong ito, kaya maraming bangko na ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Inisip ni Ji Yuheng na ang mga malalaking kumpanya ay tumitingin sa macro level, ngunit ang kailangan ng maliliit na negosyo ay isang serbisyo na may mataas na praktikal na halaga. Ang Great Rui ay maaaring hindi kasing laki ng ibang bangko. Gayunpaman, ang pagpapatupad ay mas mataas ang halaga agad na nagdagdag ng kanilang mga saloobin. Sina Rao Jing at Zhao Fanggang para kumbinsihin si General Jiang. Hinangaan niya ang mga kabataang may malawak na pananaw. Nakipagkita si General Jiang kay Ji Yuheng sa kanyang kumpanya para pag-usapan ang mga detalye. Nag-aalala si Tu Xiaoning dahil lasing si Ji Yuheng nang umalis ang lahat. Lumapit si Tu Xiaoning upang magtanong sa kanya. Nagulat si Ji Yuheng nang hawakan niya ang kamay ni Tu Xiaoning. Sinabi niya na ayos lang siya para mapakalma si Tu Xiaoning nang ihatid si General Jiang. Nagtaka si Tu Xiaoning kung bakit hinawakan ni Ji Yuheng ang kanyang kamay. Nagdahilan siya na lasing siya, ngunit nakita ni Tu Xiaoning na matino siya. Gusto ni Ji Yuheng na ihatid siya ng kanyang asawa pa uwi, ngunit kailangan ding alagaan ni Tu Xiaoning ang dalawa sa loob ng kotse. Nagtataka si Zhao Fanggang kung bakit siya tinutulungan ni Ji Yuheng. Naniniwala si Tu Xiaoning na gusto ni General Ji na gawing kaibigan si Zhao Fanggang. Sa kabila nito, nanindigan pa rin si Zhao Fanggang na hindi niya kayang maging kaibigan si General Ji. Naniniwala si Rao Jing na puro salita lang si Zhao Fanggang nang bigyan siya ng kaunting pabor ni General Jai. Nawalan siya ng direksyon at nagpapanggap na matigas. Pagkatapos ihatid ang dalawang magkasalungat, bumalik si Tu Xiaoning para sunduin si Ji Yuheng. Naghanda pa siya ng isang baso ng honey water para sa kanyang hangover. Nag-aalala si Tu Xiaoning na baka malasing si General Ji at mawalan ng malay at baka manakaw ang kanyang pera at katawan ng iba na magiging kawalan para sa kanya. Sinabi ni Ji Yuheng na makampante siya dahil may naghihintay sa kanya sa bahay, kaya hindi siya maaaring malasing sa labas. Pinuri ni Tu Xiaoning si General Ji sa mas makatao niyang paghawak sa mga problema upang gantimpalaan si Ji Yuheng. Dinala niya ito sa beach para kumain ng ice cream. Inisip ni Ji Yuheng na marami pa siyang pagkukulang at pinasalamatan si Tu Xiaoning sa pagpapaalala sa kanya sa buhay. Nakita niyang hindi kumakain ng ice cream si Ji Yuheng kaya gusto siyang kainan ni Tu Xiaoning. Sa halip, aksidente siyang nahulog sa kandungan ni Ji Yuheng. Gusto niyang tikman ang ice cream ni Tu Xiaoning. Tumawa siya dahil parang bata si Ji Yuheng dahil may ice cream sa kanyang bibig. Biglang binuhat ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning. Nagdahilan siya na ayaw niyang mabasa si Tu Xiaoning ng tubig sa dagat kinabukasan. Nakatanggap si Tu Xiaoning ng isang baukwet ng pulang rosas. Inisip niya na palihim itong regalo ni Ji Yuheng kaya masaya siya bilang kapalit. Binigyan niya ito ng isang napakaganda at kunwaring ice cream pag uwi nila. Nilibre ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning inihaw na pagkain sa rooftop. Maingat niyang sinuutan ng apron ang kanyang asawa na hindi sinasadyang nagpakilig kay Tu Xiaoning sa pagkain. Tinanong ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning kung natanggap na niya ang rosas ng tumango si Tu Xiaoning. Wala na siyang sinabing iba, ngunit puno ng pagkadismaya ang kanyang puso. Naaalala ni Ji Yuheng na dati siyang nagdala ng isang baukwet ng rosas upang magtapat ng pag-ibig kay Tu Xiaoning sa kanyang kaarawan, ngunit huli na si Ji Yuheng. Dinala ni Lu Xijing ang iba't ibang uri ng rosas para ibigay kay Tu Xiaoning. Pinili niya ang asul na rosas at pumayag na maging kasintahan ni Lu Xijing. Sinisisi ni Ji Yuheng ang kanyang sarili sa pagiging huli na ang pulang rosas ay hindi nakarating sa mga bisig ni Tu Xiaoning. Nang malaman ni Tu Xiaoning na hindi galing kay Ji Yuheng ang rosas, itinapon niya kaagad ito sa basurahan. Muling tinawag ni Ji Yuheng si Zhao Fanggang sa meeting room. Lumabas na inimbitahan niya si General Shen para tulungan si Zhao Fanggang na lutasin ang masamang utang sa huli. Nakumbinsi rin ni Zhao Fanggang si General Shen sa halip na i-auction ang collateral na magiging dahilan ng pagkawala ng halaga. Mas maganda na magtulungan silang hanapan ng solusyon ang problema kasama ang Great Rui Bank. Nagtaka si Zhao Fanggang kung bakit siya tinulungan ni General Ji. Sinabi ni Ji Yuheng na ginawa niya ito para sa pagganap ng buong departamento. Kahit paano, pinasalamatan pa rin ni Zhao Fanggang si General Ji sa pagtulong pagkatapos ng trabaho. Sinundo ni Ji Yuheng ang kanyang asawa sa spa. Biglang dumating si Zheng Niani at Lu Xijing. Nagdahilan si Tu Xiaoning na magbibigay siya ng mga dokumento kay General Ji para ilayo ang atensyon ni Zheng Niani nang hilahin niya si Ling Wei para umalis. Tinawag siya ni Lu Xijing, ngunit sinabi ni Lu Xijing na hindi ko makontak si Tu Xiaoning kaya humingi ako ng tulong kay Zheng Niani para dalhin ako dito. Gusto niyang humingi ng isa pang pagkakataon kay Tu Xiaoning para itama ang kanyang mga pagkakamali. Hindi siya naniniwala na madaling makalimutan ni Tu Xiaoning ang 7 taon nilang magkasama. Iginiit ni Tu Xiaoning na hindi niya ito nakalimutan dahil ito ay bahagi ng kanyang kabataan. Ngunit wala na siyang nararamdaman kay Lu Xijing sa kanyang mga mata. Inisip ni Lu Xijing na may gusto na si Tu Xiaoning sa iba. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Lu Xijing na talikuran si Tu Xiaoning sa kotse. Nagselos si Ji Yuheng. Inutusan niya si Tu Xiaoning na itapon ang baukwet ng rosas na regalo ni Lu Xijing sa opisina nang makita niyang patuloy na tumatawag ang kanyang karibal sa kanyang asawa. Sinabi ni Ji Yuheng na sagutin niya ito. Pagkatapos niyang sagutin, biglang pinahinto ni Ji Yuheng ang kotse. Nagdesisyon siyang patahimikin si Tu Xiaoning. Sa pamamagitan ng isang halik na hindi niya matanggihan, sinabi ni Tu Xiaoning kay Ji Yuheng na huwag bigyang pansin ang mga sinasabi ni Lu Xijing sa bangko. Pinuri si Zhao Fanggang sa
paglutas ng masamang utang nang makita niya si General Jai. Nagulat si Zhao Fanggang na tinawag niya itong commander. Sinabi ni Ji Yuheng na pumasok si Zhao Fanggang para magulat tungkol sa kanyang trabaho. Tumawa si Rao Jing dahil sa wakas ay mayroong tao na nagpasuko kay Zhao Fanggang simula noon. Nakipagkita si Tu Xiaoning kay Lu Xijing upang linawin ang lahat. Pinasalamatan niya ito sa pagiging kasama niya sa loob ng 7 taon dahil sa magagandang alaala. Gusto ni Tu Xiaoning na maghiwalay sila ni Lu Xijing ng maayos dahil hindi na niya mabibigyan si Lu Xijing ng pagkakataon na magsimulang muli. Nagalit si Lu Xijing sa kanyang sarili dahil siya mismo ang sumira sa kanyang hinaharap kasama si Tu Xiaoning. Kung hindi lang sana niya iniwan si Tu Xiaoning noon, tiyak na magkakaroon sila ng magandang wakas. Naniniwala si Tu Xiaoning na walang sinuman ang maghihintay sa parehong lugar para sa isang tao. Matapang niyang inamin na mahal niya si Ji Yuheng dahil hindi sinusuportahan ng bangko ang pakikipag-date. Sa parehong departamento, itinago nila ito sa lahat. Gayunpaman, gusto ni Tu Xiaoning na maaga itong malaman ni Lu Xijing. Pumunta si Ji Yuheng sa ospital para bisitahin ang kanyang ina at nakita niya si Tu Xiaoning. Sinabi niya na maayos na niyang naayos ang problema. Kay Lu Xijing dinala ni Ji Yuheng ang kanyang asawa para bisitahin ang kanyang ina pagdating ng gabi. Inalok ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng na kumain ng dumplings. Partikular niyang in-order ang 3 paborito niyang palaman. Nagtaka si Ji Yuheng kung paano nalaman ni Tu Xiaoning ang kanyang mga paborito. Ibinunyag ni Tu Xiaoning na si Ji Yuheng ang campus crush ng kanilang paaralan kaya palaging pinag-uusapan siya ng mga babae. Naalala ni Ji Yuheng na dati si Tu Xiaoning ay naghihintay ng isang tao sa harap ng kanyang silid-aralan, ngunit nang dumaan siya, yumuko siya at tumakbo palayo. Pinaghihinalaan ni Ji Yuheng na siya ang hinihintay ni Tu Xiaoning. Inamin ni Tu Xiaoning na hinihintay niya si Ji Yuheng, ngunit para lang magbigay ng love letter para sa kanyang kaklase nang biglang maging malungkot. Si Ji Yuheng, tinanong siya ni Tu Xiaoning kung bakit nagtaka si Ji Yuheng kung ang kanilang relasyon ay angkop pa. Rin tulad noong nagsisimula pa lang sila, inisip ni Tu Xiaoning na masaya silang nagsasama ni Ji Yuheng habang dumadaan sa pamilyar na kalsada. Naaalala ni Tu Xiaoning na maraming babae ang naghihintay dito ng isang oras para lang makita si Ji Yuheng. Nagtaka si Tu Xiaoning kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang siya ang pakakasalan niya. Iginigit niya na siya ay kay Tu Xiaoning na kaya hindi siya makukuha ng mga ito kahit na gusto nila, ngunit gusto ni Ji Yuheng na pumasok ng palihim sa paaralan kasama si Tu Xiaoning sa rooftop. Naaalala ni Tu Xiaoning na pinigilan niya si Ji Yuheng dahil inakala niyang tatalon ito. Sinabi ni Ji Yuheng na ang sinabi ni Tu Xiaoning noon ay nagbigay sa kanya ng maraming lakas para malampasan ang pinakamahirap na panahon pag-uwi niya. Tinanong ni Ji Yuheng ang kanyang sarili kung aaminin niya na 15 taon na niya siyang mahal. Magiging pressured kaya si Tu Xiaoning sa halip na balikan ang nakaraan, nagpa siya siyang gumawa ng mga bagong alaala kasama si Tu Xiaoning kinabukasan. Nakita ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning na naglalaba, kaya kaagad siyang tumulong. Naisip ni Tu Xiaoning na mabilis ang pag-usad ng kanilang relasyon. Kaya natatakot siyang magkaroon ng alitan sa pagtira ng magkasama. Iminungkahi niyang gumawa sila ng 3 panuntunan. Una, huwag magdala ng mga negatibong damdamin mula sa trabaho pa uwi. Pangalawa, magkaroon ng kasunduan tungkol sa pamamahala ng pananalapi. Kaagad na inilipat ni Ji Yuheng ang lahat ng kanyang ipon para pamahalaan ng kanyang asawa. Sinabi niya na mayroon pa siyang bahagi na ipinuhunan sa lalong madaling panahon. Iipunin niya ang mga ito at ibibigay ang kanyang sweldo kay Tu Xiaoning buwan-buwan. Kailangan lang niyang bigyan siya ng sapat na pera para sa kanyang mga gasto sa pagkain, damit at transportasyon. At paminsan-minsan ay pangingisda kasama ang bank manager. Nagtaka si Tu Xiaoning kung hindi ba kailangan ni Ji Yuheng ng pera para sa mga libangan. Ibinunyag niya na gusto lang niyang pumunta sa isang lugar kasama si Tu Xiaoning. Lumabas na gusto niyang mag-camping kasama si Tu Xiaoning. Bago pa man sina Ji Yuheng at Tu Xiaoning sa lugar ng camping, naglaro sila, tumugtog ng gitara, nagtayo ng tolda, at nagpakitang gila sa paggawa ng kape at ininom ito magkasama. Nagtaka si Tu Xiaoning na pareho silang magkaedad ni Ji Yuheng, ngunit marunong siyang gawin ang lahat. Naisip ni Ji Yuheng na mayaman ang kanyang karanasan sa buhay. Nagsimula siya mamuhay ng mag-isa mula pa noong bata siya. Sa unang taon niya sa kolehiyo, sinamantala niya ang oras pagkatapos ng klase para mag-intern sa mga kumpanya ng securities at investment bank. Pagkatapos, pumunta siya sa ibang bansa para mag-aral. Nagulat si Tu Xiaoning na wala siyang oras para sa ibang libangan. Tinanong niya kung nagkaroon na siya ng kasintahan. Inamin ni Ji Yuheng na hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan, ngunit nagkagusto siya sa isang tao. Nang magtapat siya, mayroon na itong kasintahan. Nang hinayang si Tu Xiaoning para sa kanya dahil pinalampas niya ang isang mahusay na tao tulad ni General Ji. Sinabi ni Ji Yuheng na siya ay isang ordinaryong tao lang dahil sa pagkamatay ng kanyang ama at pagkakasakit ng kanyang ina. Kailangan siyang magsikap. Inisip ni Tu Xiaoning na si General Ji ay bata pa para maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ito ay matamis na resulta ng tumapak siya sa kanyang sariling pawis para umakyat tulad ng karamihan sa mga tao. Nakita lang niya ang panlabas na kinang at hindi niya naintindihan ang kanyang paghihirap. Sinisi ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng dahil nalasing na siya. Sa ilang bote lang natuklasan niya na isa lang ang sleeping bag na dala niya, kaya tinakpan na lang ni Tu Xiaoning ang kanyang sarili ng jacket at natulog. Nagising si Ji Yuheng at tinakpan si Tu Xiaoning ng kumot. Biglang humarap si Tu Xiaoning at nagtama ang kanilang mga mata.
Nabighani si Ji Yuheng sa paningin at hinalikan ang kanyang mga labi para sa isang goodnight kiss. Gusto ni Ji Yuheng na itago ang araw na ito kasama si Tuk Xiaoning sa kanilang alaala nang magising si Tuk Xiaoning sa umaga. Nakita niya ang mukha ni Ji Yuheng, bigla siyang nag-imagine ng matamis na halik at pagiging magkasama nila ni Ji Yuheng. Nagising si Ji Yuheng at tiningnan si Tuk Xiaoning. Naramdaman niyang nanghihinayang siya sa nakaraang gabi, nahihiyang gustong umuwi ni Tuk Xiaoning. Para kumain pagkatapos ay nagsimula ang isang serye ng matamis na pagtatago sa opisina sa ilalim ng papel bilang boss at empleyado. Palihim pa rin silang nagbibigay ng matatamis na maliliit na bagay sa isa't isa sa bahay. Bumalik sila sa pagiging mag-asawang magkasundo at masaya sa umaga sa bangko. Narinig ni Tuk Xiaoning na binanggit ni Rao Jing. Ngayon ang kaarawan ni General J. Kaya hindi sinasadya ni Tuk Xiaoning na matapunan ng mainit na tubig ang kanyang kamay. Nag-aalala si Ji Yuheng kaya tinawag niya ito sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang nilagyan ng gamot ang sugat ni Tuk Xiaoning. Sinisi niya ang kanyang sarili na hindi siya magaling na asawa dahil hindi pa niya alam ang kaarawan ni Ji Yuheng. Ibinunyag niya na gusto niyang magluto ng cake kasama si Tuk Xiaoning pagkatapos ng trabaho. Sinamahan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning sa supermarket upang bumili ng mga sangkap sa paggawa ng cake. Tumawag si Zhao Fanggang na gustong pumunta sa bahay ni General Ji para mag-celebrate ng kaarawan. Nagkataon na nasa supermarket din sila malapit sa bahay niya. Nalungkot si Zhao Fanggang dahil inakala niyang mag-isa lang si General Ji sa kanyang kaarawan. Nagpa siyang magluto ng hotpot para kay General Ji. Pagkatapos, mabilis na sininyasan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning para maunawaan ang sitwasyon. Nag-text siya kay Ji Yuheng na pigilan sila sandali para makauwi siya at maayos ang lahat. Napilitan si Ji Yuheng na bumili ng 2 cart ng pagkain at inilarawan niya ang daan pa uwi sa kanilang bahay. Ipinagmamalaki pa niya ang pader na itinayo ng kanyang mabait na kapitbahay. Sinusubukan niyang magpahaba ng oras, ngunit limitado lang ang daan at ang mga bricks. Sa wakas, nakarating na rin sila sa bahay nang marinig ni Tuk Xiaoning ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kwarto. Si Zhao Fanggang ay pumunta sa banyo at nakita niya ang buhok ng isang babae sa lababo. Lumabas siya at sigurado na may kasintahan ang kanyang boss at ang kulay ng kanyang buhok ay katulad ng kay Tuk Xiaoning. Mabilis na nag-isip si Ji Yuheng at inanyayahan ang lahat sa rooftop para magluto ng hotpot para mas maging maluwag. Nagdahilan siyang magpapalit ng damit para makausap si Tuk Xiaoning. Lumabas na nagtatago siya sa loob ng aparador. Sa wakas, matagumpay na nakalabas si Tuk Xiaoning at nag-doorbell sa bahay ni General Ji sa rooftop. Humingi ng tulong si Ji Yuheng kay Tuk Xiaoning na i-roll up ang kanyang mga mangga sa kanilang mga mata. Nahulaan na ni Rao Jing ang nangyayari. Binati ng lahat si General Ji para sa kanyang kaarawan nang lumabas ang boss. Pinayuhan ni Tang Yuhui si Tuk Xiaoning na magsikap dahil humingi si General Ji ng karagdagang tauhan para sa departamento. Bumalik si Ji Yuheng ngunit nakalimutan niyang dalhin ang board game para sa laro nila. Mamaya humingi siya ng tulong kay Fu Yijun na hanapin ito sa kabilang silid sa hagdan. Hindi sinasadya na nadala ni Fu Yijun ang maling kahon ng regalo ni Ji Yuheng. Sinabi niya na ito ay isang manika na hindi niya maibigay sa taong gusto niya. Lihim na nalungkot si Tuk Xiaoning nang malaman niya na may malalim na damdamin si Ji Yuheng para sa kanyang nakaraang one-sided love. Nagtampo siya at nag-text na pupunta siya sa bahay ni Ling Wei para makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan. Sinisi ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng dahil tinatago pa rin niya ang lumang regalo. Naniniwala siya na hindi siya makitid ang isip dahil mayroon din siyang karanasan sa pakikipag-date, ngunit iba ang taong mahal niya sa kanyang dating kasintahan. Ang taong mahal ni Ji Yuheng ay isang obsesyon na hindi niya makuha nang makita niya si Ling Wei na abala sa kanyang telepono. Nahulaan ni Tuk Xiaoning na nagkaayos na ang kanyang matalik na kaibigan at si Zheng Nianyi. Lumabas na pumunta si Zheng Nianyi para ayusin ang ilaw ni Ling Wei. Pinunasan niya ang kanyang pawis at hindi sinasadyang naipakita niya ang kanyang ebisa harap ng kanyang dating kasintahan. Nang makita niyang naiwan ni Zheng Nianyi ang kanyang LA card, dinala ito ni Ling Wei sa dormitoryo para ibalik sa kanya. Inisip niya na medyo malayo ang dormitoryo sa bangko. Sinabi ni Zheng Nianyi na pansamantala lang siyang driver ng manager. Nagre-review siya para sa civil service exam para makapasok sa pulisya. Ngunit alam ni Ling Wei na si Zheng Nianyi ay mayroon ng bahay at matatag na trabaho sa kanilang probinsya. Gayunpaman, bumalik siya dito at nagsimulang muli para lang maging malapit kay Ling Wei. Nakita niya ang sinseridad ni Zheng Nianyi kaya gusto niyang makipagbalikan sa kanya sa bahay. Tinanong ni Tuk Xiaoning ang kanyang sarili. Naranasan na niya ang maraming bagay kasama si Ji Yuheng. Mahal pa rin kaya niya ang kanyang dating one-sided love, ngunit hindi niya alam na ang babaeng iyon ay siya mismo. Kinabukasan, ipinahayag ni General Ji na si Tang Yuhui ay ililipat mula sa lobby department sa development room. Nang marinig niyang tinawag ni Tang Yuhui si Ji Yuheng na senior, nagbago agad ang ekspresyon ni Tuk Xiaoning. Narinig niyang pinag-uusapan ng lahat ang relasyon ni Tang Yuhui at si Jai, at sinabi ni Zhao Fanggang na ang ama ni Tang Yuhui ay ang ihi ng isang malaking kumpanyang nakalista sa stock market at isa silang malaking kliyente ng Darul. Nang makita ni Tuk Xiaoning ang hairstyle ni Tang Yuhui, bigla niyang naisip ang manika ni Ji Yuheng. Sa unang araw ng trabaho, inimbita ni Tang Yuhui ang buong department na kumain at nag-toast siya para umaasang magkakasundo sila sa development department. Lalo pang nagsiselo si Tuk Xiaoning nang makita niyang sinubuan ni Tang Yuhui si Ji Yuheng. Nang makita ni Zhao Fanggang na hindi maganda ang mood ni Tuk Xiaoning, inakala niyang may problema siya sa kanyang love life. Tinanong niya kung anong tipo ni Tuk Xiaoning para makapagpakilala siya sa kanya ng ilang tao.
Sinabi ni Tu Xiaoning na gusto niya ang mas batang lalaki, ang mga marunong sa sining, at hindi siya mahalaga sa hitsura, basta marunong lang lumayo sa ibang kasarian. Naalala ni Zhao Fanggang ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, na pasok sa mga pamantayan ni Tu Xiaoning. Nang marinig niyang pumayag si Tu Xiaoning na makipag-date, muntik nang masuka si Jie Yuheng. Hinanap ni Tu Xiaoning si Jie Yuheng sa labas at agad siyang inilapit sa pader. Hindi siya pinakawala ni Jie Yuheng at tinanong kung totoo ba talagang makikipag-date siya. Sinabi niya na gusto lang niyang panatilihin ang mukha ni Zhao Fanggang, kaya pumayag siya, pero tatanggihan niya rin naman. Pagkatapos, pinilit ni Jie Yuheng si Tu Xiaoning na agad na kanselahin ang date kay Zhao Fanggang pagkatapos ng hapunan. Sa wakas, natapos ang salo-salo. Sinundan ni Jie Yuheng si Tu Xiaoning hanggang sa istasyon ng subway. Nagtanong si Tu Xiaoning kung anong klaseng babae ang gusto niya noon. Sabi ni Jie Yuheng, may nakapusod na buhok at may nakakatuwang ngiti. Nagtaka si Jie Yuheng kung nagalit si Tu Xiaoning sa kanya dahil doon. Itinanggi niya ito at sinabi na may menstruation lang siya, kaya medyo unstable ang mood niya. Umalis si Jie Yuheng para umuwi at maghanda ng red sugar water para kay Tu Xiaoning. Nabasa niya ang post ni Tu Xiaoning kung saan nakasulat kung kailangan ba niyang magsikap para maging ideal girl niya. Dinala ni Zhao Fanggang si Tu Xiaoning sa isang blind date. Nagplano siyang umalis na nang makita niya si Jie Yuheng at Tang Yuhui na nakikipagkita sa isang kliyente. Nagsiselos si Tu Xiaoning. Mananatili siya sa blind date para lang asarin si Jie Yuheng. Lumabas si Jie Yuheng para umorder pa ng pagkain at nakita niya si Tu Xiaoning at Zhao Fanggang. Nang makita niya si Jie Yuheng, sinadya ni Tu Xiaoning na purihin ang kanyang date na sa tingin ni Zhao Fanggang ay napakabuti. Sinabihan ni Jie Yuheng si Zhao Fanggang na bumalik at tapusin ang plano at isumite ito sa kanya ngayong hapon. Sinabi ni Jie Yuheng kay Tu Xiaoning na sabihin sa kanya kung may problema siya, ngunit naghintay si Tu Xiaoning hanggang gabi para sa blind date. Tinanong ni Jie Yuheng kung bakit pumayag si Tu Xiaoning sa ganitong uri ng blind date. Sabi niya, kung pinapahalagahan niya ang kanyang junior sister, maaari rin siyang maging malaya at makipag-blind date. Ipinaliwanag ni Jie Yuheng na kilala ni Tang Yuhui ang kliyente, kaya pinayagan niya itong sumama. Sa eksaktong sandaling iyon, paulit-ulit na tumatawag si Tang Yuhui kay Jie Yuheng. Pinayuhan niya si Tu Xiaoning na umupo at kumain, at maghihintay siya sa kanya pagkatapos niyang matapos ang trabaho para makauwi sila ng magkasama. Pagkatapos ihatid ni Jie Yuheng ang kliyente, bumalik siya para sunduin ang kanyang asawa, ngunit nauna nang umuwi si Tu Xiaoning. Nagmamadali siyang umuwi at gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita si Tu Xiaoning na mahimbing na natutulog. Naisip ni Jie Yuheng kung alam ba ni Tu Xiaoning na palihim niya itong tiningnan ng maraming beses para magawa ang manika. Kinaumagahan, nakita ni Jie Yuheng na tinatawagan ng kaibigan ni Zhao Fanggang si Tu Xiaoning. Sinagot niya ang tawag at narinig niya na humihingi ng tawad ang lalaki sa hindi niya pagsunod sa date at gusto niyang imbitahan si Tu Xiaoning na kumain sa katapusan ng linggo bilang kapalit. Sinabi ni Jie Yuheng na naliligo si Tu Xiaoning kaya hindi niya masagot ang tawag. Nang makita niya si Tu Xiaoning na abala sa pag-aaral para sa pagsusulit sa sibil na serbisyo, lumapit si Jie Yuheng upang gabayan siya. Naalala ni Tu Xiaoning. Pinayuhan siya ni Ling Wei na atakihin si Jie Yuheng. Nagulat si Tu Xiaoning at hinalikan sa pisngi si Jie Yuheng. Nang makita niya na gumawa siya ng isang hakbang, gumawa si Jie Yuheng ng 79 na hakbang para sa kanya. Ngunit umamin si Tu Xiaoning na hindi siya okay at hindi ito dahil sa kanyang menstruation. Ipinaliwanag ni Jie Yuheng na naging kaklase niya si Tang Yuhui noon, ngunit hindi sila magkaibigan. Ipinakilala siya ni Director Xing sa Development Department. Sinabi ni Jie Yuheng na sa nakaraan man o sa kasalukuyan, si Tu Xiaoning ang pipiliin niya. Sa Development Department, lahat ay nag-aalala tungkol sa performance sa pagtatapos ng taon. Sinabi ni Tang Yuhui na nakakuha siya ng $1,000 mula sa Shan-Yuan Company. Akala ni Fu Hijun ay dahil sa magandang relasyon ni Tang Yuhui, kaya mabilis siyang magiging regular na empleyado ng department. Nakita nila si DJ. Inimbitahan ni Tang Yuhui ang buong department na magkaraoke para ipagdiwang ang magandang performance. Tumanggi si Jie Yuheng dahil may gagawin siya sa bahay. Nag-aalala siya dahil nag-aaral si Tu Xiaoning hanggang gabi. Nagkunwari siyang naglilinis ng bahay para maayos ang mga libro ni Tu Xiaoning. Nais niyang balansehin niya ang kanyang pag-aaral at pahinga. Sinabi ni Tu Xiaoning na next week, nalalabas ang biyenan niya sa ospital. Kaya gusto niyang mag-aral pa ng mas marami para may oras siya na alagaan siya pagkatapos. Upang salubungin ang kanyang ina, pinalitan ni Jie Yuheng ang kama sa study room. Tinulungan siya ni Tu Xiaoning sa paglilinis at aksidenteng nakita niya ang wedding ring sa drawer. Lihim niya itong sinubukan at tamang-tama sa kanyang daliri. Ang mag-asawang Jie Yuheng at Tu Xiaoning ay sumundo sa kanyang ina mula sa ospital at dinala ito sa bahay. Gusto ni Tu Xiaoning na magluto para sa kanyang biyenan. Nang makita niyang hindi marunong magluto ng isda ang kanyang asawa, tinulungan siya ni Jie Yuheng. Pagkatapos niyang matapos, kinuha ni Tu Xiaoning ang kawali at nang makita niyang nasusunog ang isda, tinawag niya agad si Jie Yuheng. Sa eksaktong sandali na iyon, dumating ang mga magulang ni Tu Xiaoning upang bisitahin ang kanyang biyenan at nagluto sila ng buong hapunan para sa kanilang anak na babae. Sinabihan ng ina ni Jie Yuheng ang kanyang anak na siya na ang maghanda ng mga pagkain simula ngayon, habang sila ni Tu Xiaoning ay manonood ng TV at maghihintay ng hapunan. Dahil natutulog ang kanyang ina sa study room, bumalik si Jie Yuheng sa bedroom. Nagplano siyang matulog sa sofa, ngunit natakot si Tu Xiaoning na baka mag-alala ang kanyang ina na nag-aaway sila. Nagkunwari siya na magbabasa pa ng ilang dokumento para matulog siya ng kaunti. Kinaumagahan, pagkagising ni Tu Xiaoning, nakita niya na inihanda na ng kanyang biyenan ang almusal. Sinaway niya si Jie Yuheng dahil hindi siya ginising ng maaga. Inisip ni Jie Yuheng na pamilya naman sila, kaya hindi na kailangan ni Tu Xiaoning na magpanggap pa.
Nang malaman ng biyenan niya na nag-aral ang kanyang manugang hanggang alas 2 ng umaga, sinabihan niya si Tuk Xiaoning na huwag nang mag-alala sa gawaing bahay. Kahit may sakit siya, kaya pa rin niya ang mga simpleng gawain. Sa opisina, naramdaman ni Tuk Xiaoning na sumasakit ang kanyang lalamunan. Nag-aalala si Ji Yuheng sa kanya at nakalimutan niya ang mga tingin ng iba. Sabi ni Tuk Xiaoning na okay lang siya at lihim na pinaalalahanan si Ji Yuheng. Sa kanyang opisina, tinawagan ni Ji Yuheng ang kanyang biyenan. Nang marinig niya na sinabi ng ina ni Tuk Xiaoning na gumagaling ang namamagang lalamunan sa pamamagitan ng steamed orange peel, hiniling niya sa kanyang ina ang recipe. Maagang umuwi si Ji Yuheng upang personal na gumawa ng steamed orange para sa kanyang asawa. Habang kumakain si Tuk Xiaoning ng orange, sinabi niya kay Ji Yuheng na huwag nang mag-alala dahil masakit lang ang kanyang lalamunan at wala siyang lagnat. Para makita kung totoo, inilapit ni Ji Yuheng ang kanyang pisngi kay Tuk Xiaoning at nang maramdaman niya na hindi siya mainit, gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinumpirma ni Tuk Xiaoning na kapag natapos niya ang orange, gagaling siya bukas. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya ang magandang tanawin. Nag-blush si Tuk Xiaoning nang lumabas si Ji Yuheng na nakasuot ng bathrobe. Nang tanungin siya ni Ji Yuheng kung bakit siya namumula, nagkunwari si Tuk Xiaoning na hindi pa siya ganap na magaling. Sinuri siya ni Ji Yuheng ngunit hindi nakita na may lagnat siya. Nahihiya si Tuk Xiaoning at agad niyang kinumutan ang sarili upang matulog. Inalikan ni Ji Yuheng sa noo ang kanyang asawa at pinaalalahanan siyang magpahinga ng mabuti para magkaroon siya ng lakas para sa kanyang pagsusulit bukas. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisikap, matagumpay na natapos ni Tuk Xiaoning ang kanyang pagsusulit. Samantala, nagsusumikap si Ji Yuheng at ang buong department na tapusin ang kanilang mga proyekto bago matapos ang taon. Ang mga magulang ni Tuk Xiaoning ay dumating upang kumain ng hapunan ng bisperas ng bagong taon kasama ang kanyang biyenan. Nagpasya silang mag-celebrate ng bagong taon ng magkasama simula ngayon pagkatapos ng isang mahirap na taon. Dinala ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning sa isang marangyang restaurant para sa hapunan ng bisperas ng bagong taon. Nagbahagi sila sa isa't isa tungkol sa kompetisyon at sa kanilang trabaho sa nakalipas na ilang panahon. Lumabas si Ji Yuheng sa eksaktong sandali na dumating ang isang violinist. Inakala ni Tuk Xiaoning na mag-aalay si Ji Yuheng sa kanya, ngunit ang pag-aalay pala ay para sa iba. Pagkatapos, dinala ni Ji Yuheng ang isang cake para kay Tuk Xiaoning. Hinanap niya ang singsing sa loob ng cake, ngunit wala siyang nakita. Habang naghihintay sila para sa bagong taon, masayang-masaya si Tuk Xiaoning na makasama si Ji Yuheng. Sinabi ni Tuk Xiaoning na madalas silang mag-celebrate ng bagong taon ni Ling Wei noong college. Minsan, nahuli sila sa pagbalik at kinailangan nilang umakyat sa gate ng dormitoryo. Hindi tulad ni Tuk Xiaoning, hindi naging kasing liwanag ang kabataan ni Ji Yuheng. Bago ang Lunar New Year, abala siyang gumawa ng kanyang thesis. Nang pumunta siya sa ibang bansa, madalas siyang nag-iisa. Naramdaman ni Tuk Xiaoning na napaka-espesyal niya dahil siya ang unang nakasama ni Ji Yuheng na mag-celebrate ng bagong taon. Sa sandali ng hating gabi, hinawakan ni Tuk Xiaoning ang kamay ni Ji Yuheng at nanood sila ng fireworks. Sila ang unang nagbatian ng maligayang bagong taon. Nagpasya si Ji Yuheng na sisimulan niya ang bagong taon sa isang pag-aalay. Tuk Xiaoning, I like you. Dahil sinadya ni Tuk Xiaoning na hindi marinig, bumulong si Ji Yuheng sa kanyang tainga, I like you. Sa wakas, naging magkasintahan sina Ji Yuheng at Tuk Xiaoning. Tinanong niya kung kailan siya nagustuhan ni Ji Yuheng. Kung pwede, gusto ni Tuk Xiaoning na magustuhan siya ni Ji Yuheng sa unang tingin. Ngunit 4 na buwan pa lang silang nagkikita muli. Nagtanong si Ji Yuheng, paano kung gusto ka na niya noong high school pa? Hindi naniwala si Tuk Xiaoning. Kung gusto siya ni Ji Yuheng ng higit sa 15 taon at hindi umamin, medyo nakakatakot iyon. Naramdaman ni Tuk Xiaoning ang kaba ni Ji Yuheng nang umamin siya. Naalala ni Ji Yuheng na umarkila siya ng isang violinist para sa pag-aalay, ngunit naunahan siya ng iba. Nang ilagay niya ang singsing sa cake, narinig niya ang isang estrangherang babae na nagsasabi sa kanyang kasintahan na huwag gawin iyon. Inisip ni Ji Yuheng na kahit matagumpay siya sa kanyang karera, talo pa rin siya sa harap ng taong gusto niya. Umaasa siyang makita at tanggapin ni Tuk Xiaoning ang kanyang mga ordinaryong bahagi. Inamin ni Tuk Xiaoning na sa kanyang puso, si Ji Yuheng ang mananatiling pinakamabuting lalaki sa mundo. Sa wakas, nakapasa si Tuk Xiaoning sa written exam. Pinaalalahanan siya ni Rao Jing na kailangan niyang magpatuloy sa pagsisikap at pagtaas ng kanyang performance para maging regular na empleyado. Umaasa si Tang Yuhui na mahigpit na hawakan ni Tuk Xiaoning ang kanyang posisyon dahil mahaba pa ang proseso mula sa pagkuha ng kliyente hanggang sa pagpapautang. Nagpasya si Zhao hanggang naibigay ang 3 niyang kliyente kay Tuk Xiaoning para mabilis niyang mapataas ang kanyang performance. Lihim na nagkita si Ji Yuheng at binati ang kanyang asawa sa kanyang pagpasa sa written exam. Nagpasalamat si Tuk Xiaoning sa paghihikayat ni DEG sa kanya ng isang halik sa pisngi. Bumili si Tuk Xiaoning ng kape para sa buong department. Pumili siya ng isang cappuccino para kay CJ. Sinabi ni Tang Yuhui na Amerikano lang ang iniinom ni Ji Yuheng. Tinanggap ni DEG ang regalo ni Tuk Xiaoning. Nang umuwi siya, umamin si Ji Yuheng na Amerikano lang ang gusto niya, pero ininom niya ang cappuccino na binili ng kanyang asawa para hindi masayang ang pera. Sa kwarto, nililigpit ni Tuk Xiaoning ang kanyang underwear nang pumasok si Ji Yuheng. Gumawa siya ng gatas para sa kanyang asawa. Nang makita niyang may itinatago si Tuk Xiaoning, sinubukan niya siyang gulatin para mahuli siya. Ngunit ang bra ang nagpahiya sa kanilang dalawa. Sa bangko, hiniling ni Tuk Xiaoning kay CEG na payagan siyang sumama kay Rao Jing sa isang business trip. Gusto niyang makipagkita sa kliyente, ang shipbuilding company sa Xihe Town. Pinaalalahanan ni Ji Yuheng ang kanyang asawa na maging maingat dahil malamig at malakas ang hangin sa Xihe Island. Kinaumagahan, pagkatapos ni Ji Yuheng sa kanyang meeting,
tinawagan niya ang kanyang kasintahan para kumustahin siya. Sinisisi niya ang sarili niya dahil nakalimutan niyang paalalahanan siya na uminom ng gamot para sa seasickness. Nagpasalamat si Tuxiaoning kay EJ dahil kahit abala siya buong araw, pinapansin pa rin niya ang maliliit na detalye. Tinanong ni Ji Yuheng kung naaalala pa ni Tuxiaoning na siya ang assistant sa buhay niya. Sinabi ni Tuxiaoning na at sinabihan niya ang kanyang asawa na magtrabaho ng mabuti. Nagulat si Tuxiaoning nang makita si Tang Yuhui. Sinabi ni Tang Yuhui na makikipagkita siya sa kliyente, ang shipbuilding company sa Xihay. Alam ni Tuxiaoning na sinasadya siyang agawan ni Tang Yuhui ng kliyente. Inisip ni Tang Yuhui na wala ng pag-asa si Tuxiaoning dahil ito ang una niyang credit client at hindi niya ito hahayaang mapunta sa iba. Sinabihan ni Tuxiaoning si Tang Yuhui na hindi niya kailangang magbigay daan dahil may sarili silang landas. Pagdating ng gabi, tinawagan ni Ji Yuheng ang kanyang asawa para kamustahin siya. Nang marinig niyang sinabi ni Ji Yuheng na natapos na siyang maligo, naisip ni Tuxiaoning na sayang naman na hindi niya nakita ang magandang tanawin sa harapan niya. Agad na tinawagan ni Ji Yuheng ang kanyang asawa sa video call. Nagpalit pa siya ng pajama sa harap ni Tuxiaoning. Nang makita niyang nahihiya ang kanyang asawa, inalis ni Ji Yuheng ang kamera. Ngunit sa harap niya ay may salamin, kaya nakita ni Tuxiaoning ang lahat ng gusto niyang makita. Agad niyang pinatay ang tawag para kumalma. Sa eksaktong sandaling iyon, tinawagan si Tuxiaoning ng hotel upang kunin ang kanyang order. Nagpadala pala si Ji Yuheng ng personal na gamit para sa kanyang asawa at may kasama pang note na unang araw nang wala si Tuxiaoning. Pagdating sa shipbuilding factory, hindi niya nakita si Ziyang. Pagbalik niya sa hotel, nakita niya si Rao Jing at naisip niya na gusto ni Ziyang na pumirma ng kontrata kay Tang Yuhui kaya iniiwasan siya nito. Narinig ni Rao Jing na ang ampon ni Ziyang ay kasama sa study group ni Tang Yuhui. Muling natalo si Tuxiaoning dahil sa relasyon ni Tang Yuhui. Naalala ni Tuxiaoning ang nakaraan at wala siyang magawa kundi sisihin ang sarili. Miss na niya si Ji Yuheng, ngunit ayaw niyang mag-alala ito. Nang makita niya ang pamilyar na mukha, napaluha si Tuxiaoning. Tumakbo siya para yakapin si Ji Yuheng. Nalaman niya na nag-alala pala si Ji Yuheng na baka hindi sanay si Tuxiaoning sa seafood, kaya binilhan siya nito ng pagkain. Inamin niya na na-miss niya si Tuxiaoning matapos nilang mag-video call. Dahil Sabado na bukas, umalis siya sa trabaho at dumiretso dito para magkasama sila. Para magkasama ang dalawang anak nila, sinundo ng mga magulang ni Tuxiaoning ang kanyang biyenan para makapagbakasyon. Sinabi ni Ji Yuheng na may connection siya kay Ziyang. Agad na tumanggi si Tuxiaoning. Ayaw niyang bigyan siya ng pabor. Kinumpirma ni Tuxiaoning na hindi siya basta-basta susuko. Sinabi ni Ji Yuheng na handa siyang tumulong kay Tuxiaoning sa anumang paraan, kahit na maging punching bag siya para mabawasan ang kanyang stress sa trabaho. Ngunit hindi kayang saktan ni Tuxiaoning ang magandang katawan ni Ji Yuheng. Inisip ni Ji Yuheng na handa siyang ibigay ang kanyang katawan at kaluluwa para kay Tuxiaoning. Sa eksaktong sandaling iyon, tinawagan ni Rao Jing si Tuxiaoning upang bumalik sa hotel. Kinabukasan, inimbitahan ni Tuxiaoning si Ji Yuheng sa dagat para mangisda. Nang makita niyang natamaan ang kamay niya ng hook ng pamingwit, agad na inalagaan ni Ji Yuheng ang sugat ni Tuxiaoning. Sinabi niya na natatakot siyang masaktan si Tuxiaoning, kaya laging may dala siyang disinfectant para sa pag-ingat. Pinaalalahanan ni Ji Yuheng ang kanyang asawa na mag-ingat dahil hindi niya kayang makita na nasasaktan siya. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay nakakuha si Tuxiaoning ng kanyang unang isda. Nang malaman niyang gusto ni Tuxiaoning na matutong mangisda para mapansin siya ni Ziyang, nagpasya si Ji Yuheng na turuan siya ng kasanayan sa pangingisda ng walang pain. Upang gawin ito, gumawa si Ji Yuheng ng isang espesyal na hook para kay Tuxiaoning. Ang resulta, natuto agad si Tuxiaoning na mangisda ng walang pain. Humanga ang dalawang lalaki sa bangka dahil marami ng bihasang mangingisda ang hindi pa natututo sa kasanayang ito. Gusto nilang imbitahan si Tuxiaoning sa fishing club para magbahagi ng kanyang karanasan sa lahat. Kinaumagahan, binati ni Tuxiaoning ang kanyang kasintahan mula sa malayo. Narito ang pagsasali ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang anumang karagdagang komento o paliwanag. Narito ang pagsasali ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang anumang karagdagang komento o paliwanag. Ngunit patay na ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Zhao Fanggang na hindi siya dapat mabuhay ng napakatapang, sa halip ay dapat siyang maging masaya at puno ng enerhiya. Lasing na si Rao Jing at binitawan niya ang kanyang matigas na panlabas na anyo upang magsaya kasama si Zhao Fanggang. Sa pagtatapos ng gabi, nagpaalam si Tuxiaoning kay Ji Yuheng ng may pagmamahal. Sa eksaktong sandaling iyon, nakatanggap siya ng balita na nag-schedule si Ziyang ng pagpupulong bukas para pumirma ng kontrata. Masayang-masaya si Tuxiaoning at tumakbo siya upang yakapin si Ji Yuheng. Binati niya ang kanyang asawa ng isang halik at pagkatapos ay nagsisi siya na pinauwi niya ito. Nang gabi, na-miss ni Tuxiaoning ang kanyang asawa, kaya pumunta siya upang makita siya. Narinig ni Ji Yuheng ang katok sa pinto at agad siyang hinila papasok. Inilapit niya siya at hinalikan siya ng buong puso. Naging masalimuot at masayang-masaya sila sa isa't isa. Sa wakas, ganap na nakuha ni Ji Yuheng si Tuxiaoning.
Narito ang pagsasali ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang anumang karagdagang komento o paliwanag. Narito ang pagsasali ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang anumang karagdagang komento o paliwanag. Narito ang pagsasali ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang anumang karagdagang komento o paliwanag. Magkasama nilang pinalamutsyan ang one-bedroom apartment ni Rao Jing at sa wakas, nagkaroon ito ng init ng pamilya. Ang malaking pamilya ni Ji Yuheng at Tuk Xiaoning ay nagtipon-tipon sa hapunan ng bagong taon. Lihim na nagpapasalamat si Ji Yuheng kay Tuk Xiaoning sa paggawa ng kanyang buhay na mas maaliwalas. Ji Yuheng, dahil nasa buhay ko ikaw, ang buhay ko ay tila kumpleto na. Lihim na pumasok si Tuk Xiaoning sa banyo para magsipilyo kasama si Ji Yuheng. Masaya niyang niyakap ito. Umaasa si Tuk Xiaoning na ang kanilang 5 miyembro na pamilya ay laging magkasamang magdiriwang ng bagong taon. Masayang nag-toothbrush si Ji Yuheng kasama ang kanyang minamahal na asawa. Pagbalik nila sa kwarto, binigyan ng ina ni Ji Yuheng ang 2 ng wedding rings. Ipinagmamalaki niya na binili niya ang mga ito noong nasa ibang bansa pa si Ji Yuheng. Bagaman hindi ito mahal na diamond rings. Ngunit umaasa siyang magugustuhan ito ng 2. Inamin ni LSG na hindi siya perpektong ina. Ngunit nang makita niya na masaya ang 2, wala na siyang pagsisisi. Mula nang isuot ang singsing, naramdaman ni Tuk Xiaoning na ikakasal na siya kay Ji Yuheng. Gusto niya ang singsing ng ina ni Ji Yuheng, kaya ayaw niyang palitan ito ng diamond ring. Tinanong ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng kung nawala na ang pulang marka sa kanyang leg. Hinila siya ni Ji Yuheng papasok sa kwarto at patuloy na nag-iwan ng marka sa kanyang katawan. Pagbalik nila sa bangko, ipinagpatuloy ni Ji ang kanyang lihim at romantikong relasyon sa kanyang maliit na empleyado. Pinili niya ang isang blind spot ng surveillance camera para makahawak siya sa kamay ni Tuk Xiaoning. Sa meeting, pinuri ni DJ si Tang Yuhui. Narito ang pagsasali ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang anumang karagdagang komento o paliwanag. Narito ang pagsasali ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang anumang karagdagang komento o paliwanag. Sinabihan ni Tuk Xiaoning ang kanyang asawa na sumama sa iba para kumain. Nag-schedule siya ng pamimili kasama si Ling Wei para mapabuti ang kanyang kalooban. Sa katapusan ng linggo, naghanda si Tuk Xiaoning ng mga handog para bisitahin ang puntod ng kanyang biyenan. Mula sa likod, dahan-dahang yakap ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng. Sinabi niya na ang nangyari sa shipbuilding company at ang pagiging regular na empleyado ni Tang Yuhui ay isang malaking shock para sa kanya. Inisip ni Tuk Xiaoning na kailangan niya ng kaunting oras para ayusin ang kanyang damdamin. Umaasa si Ji Yuheng na maibabalik ni Tuk Xiaoning ang kanyang matapang na sarili. Sa eksaktong sandaling iyon, nakatanggap si Ji Yuheng ng tawag na nasa ospital ang kanyang ina. Sinabi ng doktor na kumalat na ang cancer cells sa utak ng pasyente at pinayuhan niya ang pamilya na maghanda na sa anumang mangyayari. Sinasabi ni Ji Yuheng sa doktor na maghanap ng ibang paraan para iligtas ang kanyang ina at gagawin niya ang lahat kahit magkano pa ang gastos. Pag-uwi, pinakiusapan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning na alagaan ang kanyang ina sa ospital dahil pupunta siya sa Jinghai bukas para ayusin ang proyekto ng Zuyang. Iniisip ni Tuk Xiaoning na maraming bangko ang nag-aagawan para sa Zuyang, kaya kung papasok si Ji Yuheng, tiyak na tatagal ito. Pinayuhan niya si Ji Yuheng na ipasa ito kay Xingzong para may oras siya sa kanyang ina. Sinasabi ni Ji Yuheng na sinabi ng doktor na may gamot sa ibang bansa na maaaring magbigay ng pag-asa sa kanyang ina, ngunit nagkakahalaga ito ng 800,000 yuan. Kaya kailangan niyang magsikap para kumita ng pera. Pagkatapos nito, nalunod si Ji Yuheng sa trabaho at madalas nalasing dahil sa pag-aasikaso sa mga kliyente. Pagpunta sa ospital at nakita ang kanyang ina, pinilit ni Ji Yuheng ang sarili na bumalik sa trabaho. Pag-uwi, yakap-yakap ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning
Xiaoning at humingi siya ng lakas para makapagpatuloy. Ipinakilala ni Zhao Fanggang ang isang bagong kliyente kay Tu Xiaoning, ngunit tinanggihan niya ito dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang pamilya. Narinig ni Ji Yuheng ang usapan at nalaman niyang tinanggihan ni Tu Xiaoning ang bagong oportunidad dahil sa kanyang ina. Sa ibaba ng ospital, tiningnan ni Ji Yuheng ang silid ng kanyang ina at sinisi ang Diyos dahil binigyan siya ng isang kumpletong pamilya, ngunit kinuha din ito matapos ang mahigit 15 taon. Pagbalik ni Ji Yuheng, sinabi ni Tu Xiaoning na namiss siya ng kanyang ina at nagtaka siya kung bakit palaging umiiwas si Ji Yuheng. Iniwan ni Ji Yuheng ang kanyang ina, iniisip na sa halip na bumisita, kailangan niyang kumita ng pera para makabili ng gamot. Hindi sumang-ayon si Tu Xiaoning dahil hindi lang gamot ang kailangan ng kanyang ina. Gusto niyang makasama ang kanyang anak sa kanyang huling mga sandali. Sabi ni Ji Yuheng, gagawin niya ang lahat para manatili ang kanyang ina at hindi niya hahayaang maging limitado sa ilang buwan ang buhay nito. Ibinunyag ni Tu Xiaoning na ginagamit lang ni Ji Yuheng ang paghahanap ng pera para makabili ng gamot para maiwasan ang pinakamasamang katotohanan. Galit si Tu Xiaoning at kinuha ang kumot at unan at pinatulog si Ji Yuheng sa sofa. Kinabukasan, pagpunta ni Tu Xiaoning para bisitahin ang kanyang ina, pumanaw na ang pasyente sa katabing kama. Inaliw ng ina ni Ji Yuheng ang kanyang manugang at sinabi na kung ito na ang kanyang huling mga araw sa buhay. Kung ang kanyang mga huling araw ay gugugulin sa ospital, magsisisi siya. Paglabas ni Tu Xiaoning, nagulat siya nang makita ang kanyang mga kasamahan na bumisita sa ina ni Ji Yuheng. Ginamit niya ang dahilan na inaalagaan niya ang isang miyembro ng pamilya sa ospital, kaya dumaan na rin siya para bisitahin ang ina ng kanyang boss. Pagpasok niya sa silid, binago ni Tu Xiaoning ang kanyang pagtawag upang bigyan ng signal ang kanyang biyenan. Sinabi ng kanyang biyenan na alagaan si Tu Xiaoning. Mabilis na nagdahilan si Tu Xiaoning na nag-aral sila ni Ji Yuheng kaya kilala niya na ang ina nito. Kumuha ng mainit na tubig si Ling Wei para sa ina ni Ji Yuheng at narinig niya ang mga staff ng ospital na nag-uusap tungkol sa pasyente sa silid 16 na may maganda at mabait na manugang. Kahit na nagtatrabaho siya sa isang bangko, araw-araw siyang bumibisita upang alagaan ang kanyang biyenan. Naalala ni Ling Wei ang mga nakaraang kahina-hinalang kilos sa pagitan ni Ji Yuheng at Tu Xiaoning. Nang matapos ni Ji Yuheng ang kanyang trabaho, tumakbo siya sa ospital para makita ang kanyang ina. Sinabi ni Tu Xiaoning na tapos na ang oras ng pagbisita at ang kanyang ina ay naghintay buong araw dahil inakala niyang darating si Ji Yuheng. Habang nasa kotse, tinanong ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagpapauwi sa kanyang ina mula sa ospital. Biglang tumawag si Yi Sizhu at sinabi na ang mga doktor sa pagpupulong ay sumasang-ayon na subukan ang bagong gamot para sa ina ni Ji Yuheng. Nakahinga ng maluwag si Ji Yuheng dahil sa wakas ay nakakita siya ng pag-asa. Dahil alam niyang nag-aalala siya para sa kanyang ina, hinawakan ni Tu Xiaoning ang kanyang kamay upang magbigay ng lakas. Pag-uwi, ginupitan ni Tu Xiaoning ang buhok ng kanyang asawa upang maging maayos siyang bisitahin ang kanyang ina. Sinabi niya na ang anak ng pasyente sa katabing kama ay umiyak ng husto dahil hindi niya nakita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Inamin ni Tu Xiaoning na takot siya na mapunta rin si Ji Yuheng sa parehong sitwasyon. Iminungkahi niyang ibenta ang bahay para sa gamot upang hindi na kailangang magsikap ni Ji Yuheng sa paghahanap ng pera at makasama ang kanyang ina. Humingi ng paumanhin si Ji Yuheng sa patuloy na pag-iwas sa katotohanan. Ngunit naisip ni Tu Xiaoning na noon, nag-iisa lang si Ji Yuheng, ngunit ngayon ay kasama na niya siya. Laging nasa tabi ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng at hindi niya hahayaang mag-isa siya. Naisip ni Ji Yuheng na kaya niyang bayaran ang gamot nang hindi ibinibenta ang bahay. Nangako siya na mas maglalaan ng oras sa ospital. Kapalit nito, gusto niyang maging mas matapang si Tu Xiaoning sa trabaho at huwag mawalan ng pag-asa dahil sa isang pagkatalo. Pagkatapos nito, naging mas masigasig si Tu Xiaoning sa trabaho, habang si Ji Yuheng naman ay madalas na bumibisita sa kanyang ina. Samantala, lalong napansin ni Ling Wei ang romantikong relasyon sa pagitan ng dalawa. Matapos gamitin ang gamot, sinuri ng doktor na bumuti ang kondisyon ng ina ni Ji Yuheng at maaari na siyang umuwi para magpagaling. Sa bangko, nag-alok si Tang Yuhui na madalas na alagaan ang ina ni Ji Yuheng. Direktang tinanggihan ito ni Ji Yuheng dahil may magandang tagapag-alaga na ang kanyang ina. Kinukwestiyon ni Tang Yuhui na alam ni Ji Yuheng ang kanyang damdamin upang maiwasan ang gulo. Sinabi ni Ji Yuheng na may iba na siyang mahal. Nagdahilan si Tu Xiaoning na mag-abot ng mga dokumento upang iligtas ang kanyang asawa at pinuri niya ang matatag na paninindigan ni Ji Yuheng. Dinala ng mag-asawang Ji Yuheng ang kanyang ina sa puntod ng kanyang ama. Ipinakilala ng kanyang ina si Tu Xiaoning bilang manugang ng pamilya Ji. Napakaganda at napakabait niya at bagay na bagay sila ni Ji Yuheng. Dahil alam ni Tu Xiaoning na galit si Ji Yuheng sa kanyang ama, pinagsabihan niya itong batiin muna ito sa puntod. Sinabi ni Ji Yuheng na maayos ang kanilang buhay ng kanyang ina at madalas na siyang bibisita. Pagkatapos, bumalik ang buong pamilya sa kanilang lumang bahay. Nakita ni Tu Xiaoning ang larawan ng pamilya ni Ji Yuheng at kinunan ito ng litrato para maging alaala. Nang makita niya ang kanyang ina at si Tu Xiaoning na gumagawa ng dumplings at nagkukwento tungkol sa kanyang pagkabata, biglang naramdaman ni Ji Yuheng ang kaligayahan. Inamin ng kanyang ina na pagkatapos mamatay ng ama ni Ji Yuheng, naging malamig ang kanilang relasyon at naaalala na lang niya ang mga alaala ng kanyang anak noong bata pa ito. Sa harap ng bahay,
Ipinakita ni Ji Yuheng sa kanyang ina ang mga naiwan ng kanyang ama. Sa kanyang pitaka, laging may litrato ng kanyang asawa at anak. Nagsisisi ang ina ni Ji Yuheng sa mga araw na kumpleto pa ang kanilang pamilya. Tinanong niya ang kanyang anak kung sinisisi ba siya dahil pagkatapos magpakamatay ng kanyang ama, gusto rin niyang magpakamatay. Humingi siya ng paumanhin dahil iniisip lang niya ang kanyang sarili at nakalimutan niyang isa pa ring bata, si Ji Yuheng, na nawalan ng ama. Kinailangan ni Ji Yuheng na mag-aral, alagaan ang kanyang ina at harapin ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang ama. Sinasabi ng kanyang ina na sinisisi niya ang sarili dahil sa pagkalunod sa sakit at nakalimutan niya ang responsibilidad niya bilang isang ina. Ji Yuheng, may utang akong paumanhin sa iyo, labis na nabawasan ang iyong pagkabata. Naluha si Ji Yuheng at inamin na sinisi niya ang kanyang ama sa biglaang paglisan at ang kanyang ina sa pagiging malungkot. Hindi siya pinansin, ngunit mula nang makilala niya si Tuxiaoning, naunawaan niya kung ano ang pakiramdam na hindi mabuhay nang wala ang isang tao. Alam niya na nanatili ang kanyang ina para sa kanya at hindi niya sinundan ang kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Ji Yuheng sa kanyang ina dahil hindi niya ito binigyan ng pagkakataong lumapit sa kanya at hinayaan siyang mag-isa. Gusto niyang bawiin ng kanilang pamilya ang nawalang oras. Pagkatapos, naglakad-lakad sila ni Tuxiaoning. Sinabi ni Ji Yuheng na ang kanyang ama ay isang banker. Isang dating kapitbahay na nagtayo ng pabrika ay humiram ng malaking halaga sa kanya. Pagkatapos ay nalugi ang pabrika at tumakas ang taong ito dala ang pera. Gustong bawiin ng kanyang ama ang pera. Ngunit ang mga magulang ng kapitbahay ay uminom ng sleeping pills at inakusahan ang kanyang ama na tumanggap ng suhol at inudyukan ang kanilang anak na lalaki. Naging usap-usapan ang kanyang ama sa buong nayon. Sa huli, pinili niyang tumalon mula sa gusali para linisin ang kanyang pangalan. Iyon ang pinakamadilim na panahon sa buhay ni Ji Yuheng. Walang nagmamalasakit sa kanya maliban kay Tuxiaoning. Nagpasalamat si Ji Yuheng sa kanya dahil sa pagdating sa bubong noong araw na iyon. Pagbalik sa lungsod, kinailangang maospital ang ina ni Ji Yuheng para magpagaling. Nagpasalamat siya sa kanyang manugang sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanya. Nakita niyang bukas ang pinto ng silid at inabangan ang kanyang anak na makauwi mula sa business trip. Nang makita siyang nalungkot, nangako si Tuxiaoning na pag-uwi ni Ji Yuheng, susunduin nila siya para makauwi na. Sinabi rin ni Tuxiaoning sa kanyang ina na maghintay siya dahil maghugas siya. Nagpasalamat ang kanyang ina sa manugang dahil masarap ang ginawa niyang dumplings. Paglabas, tinawagan ni Tuxiaoning si Ji Yuheng at sinabi nitong nasa airport na siya at uwi na ngayong gabi. Naisip ni Tuxiaoning na matutuwa ang kanyang ina na malaman na malapit nang umuwi si Ji Yuheng. Pagkatapos maghugas, bumalik si Tuxiaoning sa silid ng kanyang ina at nakita ang maraming tao na nakatayo sa labas ng pinto. Tumakbo siya at nakiusap sa doktor na payagan siyang makita ang kanyang ina, ngunit pumanaw na ito. Nakiusap siya sa doktor na iligtas ang kanyang ina upang makita siya ni Ji Yuheng sa huling pagkakataon. Nakiusap siya sa kanyang ina na manatili pa ng kaunti na hintayin si Ji Yuheng. Sa wakas, nakauwi na rin si Ji Yuheng at gulat niyang niyakap si Tuxiaoning. Bilang lalaki, hindi siya umiyak at inasikaso ang lahat para sa burol ng kanyang ina. Sa lamay, bilang magkakatrabaho, inabot ni Ling Wei ang kanyang donasyon kay Tuxiaoning. Inamin niya na matagal na niyang napansin ang relasyon sa pagitan ni Tuxiaoning at Ji Yuheng. Inaliw ni Ling Wei si Tuxiaoning at umasa na malalampasan niya ang kanyang kalungkutan. Sa cave, ibinigay ni Zhao Fanggang kay Ling Wei ang paborito niyang handbag. Inamin niya na naghihintay siya ng isang makabuluhang okasyon para ibigay ito. Ngunit nang makita niya siyang naapektuhan sa lamay, gusto niyang mapasaya siya. Tinanggihan ni Ling Wei ang regalo ni Zhao Fanggang. Sinabing hindi siya dapat gumastos ng malaki sa isang kasamahan at hindi siya dapat mag-alala sa kanyang emosyon sa lamay. Inamin ni Zhao Fanggang na may damdamin siya para kay Ling Wei. Sinabi ni Ling Wei na maaari siyang makipaglaro kay Zhao Fanggang, ngunit kung gusto niya ng seryosong relasyon, hindi niya ito maibibigay. Matapos asikasuhin ang lahat para sa kanyang ina, umuwi ang mag-asawang Ji Yuheng. Dahil alam ni Tuxiaoning na malungkot siya, nagluto siya ng dumplings ayon sa recipe ng kanyang ina. Kinuha ni Ji Yuheng ang unang piraso ng dumpling at hindi na niya kayang maging matatag. Wala siyang sinabi, kumain lang siya at umiyak tulad ng isang batang nawala ng ina. Niyakap siya ni Tuxiaoning na nasasaktan. Tuxiaoning, nawala na ang nanay ko. Hindi ko na siya makikita. Nang kumalma na si Ji Yuheng, ibinigay ni Tuxiaoning ang mga naiwan ng kanyang ina. Ito ay isang photo album na ginawa niya habang nasa ospital. Maingat niyang iningatan ang mga larawang tumutugma sa bawat yugto ng buhay ng kanyang anak. Nag-imagine pa siya ng mga mangyayari sa hinaharap para patuloy na dagdagan ni Ji Yuheng ang album. Sa huli, humingi siya ng paumanhin sa pagiging pabigat sa kanyang anak. Kung balang araw pumanaw na ako, sana ay magagawa mo ang mga gusto mo. Kahit hindi mahaba ang ating oras, masaya na akong kasama ko kayo ng iyong ama at si Tuxiaoning sa paglalakbay na ito. Salamat, anak. Salamat, Ji Yuheng. Ngunit nangako si Ji Yuheng na mamuhay siya ng maayos ayon sa huling hiling ng kanyang ina. Maaga pa lang, naghanda na si Ji Yuheng ng almusal para kay Tuxiaoning. Sinabi niyang magbabakasyon muna siya ng ilang araw para magpahinga. Namasyal siya at nakipag-usap sa mga magulang ng kanyang asawa. Habang inaayos ang mga naiwan ng kanyang mga magulang, nakita ni Tuxiaoning na nasasaktan ang kanyang asawa, kaya mabilis siyang nagmasahe. Nag-alok siya na samahan siya ni Ji Yuheng sa pakikipagkita sa kliyente dahil mas kumpiyansa siya kapag kasama niya ito. Ang dalawang may-ari ng kumpanya ng salamin ay mga kababayan ni Tuxiaoning.
Humihingi sila ng paumanhin dahil hindi pa sila gustong humiram ng pera sa bangko. Nangako silang titingnan ang iba pang serbisyo ng Daruy. Nagtataka si Tuxiaoning kung anong event ang ginaganap sa ibaba. Sinabi nila na ang mga kasosyo at ahente ng kanilang kumpanya ay nag-organisa ng isang eksibisyon sa anyo ng isang kumperensya sa industriya. Nang marinig ito, nagbigay si Tuxiaoning ng ideya na iugnay ang isang promosyon sa pagbabayad gamit ang bank card o credit card ng Daruy. Sa kabilang banda, kapag ang halaga ng pagbabayad ay umabot sa 5 milyon, mag-aalok ang Daruy ng mas mataas na interest rate sa kumpanya. Nakita ng may-ari ng kumpanya ng salamin ang benepisyo at pumayag. Sinamantala niya ang pagkakataon na pakinggan muli ang plano ng pautang ng Daruy Bank. Sa kotse, pinuri ni Ji Yuheng si Tuxiaoning sa kanyang pagpapabuti. Pagkatapos tanggihan, kalmado pa rin niyang kumuha ng impormasyon at napapanahon ang payo niya sa serbisyo ng card. Nagpasalamat si Ji Yuheng kay Tuxiaoning. Alam niyang sapat na ang kanyang kumpiyansa para makipagkita sa kliyente. Ngunit sinadya ni Tuxiaoning na isama siya para maibalik siya sa normal na buhay. Naisip ni Ji Yuheng na sapat na ang kanyang pahinga at oras na para magpatuloy. Pagbalik sa trabaho, sinabi ni Ji Yuheng na sasali sila sa bidding para sa proyekto ng purong deposito ng gobyerno. Tinanggap ni Tang Yuhui ang gawain at kumpiyansa siyang magagawa niya ito. Gayunpaman, gusto ni Ji Yuheng na ibigay ang gawain sa mas may karanasan na sina Ling Wei at Zhao Fanggang. Ang iba naman ay magbibigay ng suporta. Nang matapos, nakuha ng Daruy Bank ang 800 milyon yuan na purong deposito ng gobyerno. Kasabay nito, nakatanggap si Tuxiaoning ng abiso para sa pinal na panayam. Nang marinig ito, agad siyang pinuri ni Ji Yuheng. Binati ng buong opisina si Tuxiaoning sa pagiging isang permanenteng empleyado. Sa istasyon ng pulis, binigyan ni Ling Wei ng bulaklak ang kanyang boyfriend na si Qiu para batiin siya sa pagiging isang opisyal ng pulis. Nagpasalamat siya sa pagiging nasa tabi niya sa lahat ng hirap. Habang naglalakad, sinabi ni Tuxiaoning na malapit na niyang matupad ang pangakong binitawan niya kay Ji Yuheng, ang maging permanenteng empleyado at magkaroon ng 50 milyon yuan sa deposito sa bangko. Sa malapit na hinaharap, plano niyang maging mas masipag sa development department. Matapos sabihin ni Ji Yuheng na magbubukas ang Daruy ng bagong sangay sa An-an at gusto niyang makipagkumpetensya para maging direktor ng bangko doon. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang mangyari sa loob ng ilang taon. Samantala, magtatayo ang G Group ng isang resort at gusto niyang makuha ang proyektong ito para mas madaling ma-promote. Sinabi ni Ji Yuheng na ang dahilan kung bakit gusto niyang ma-promote ay para makalabas siya sa Department 1 at opisyal na makasama si Tuxiaoning. Hiningi niya ang kamay ni Tuxiaoning at sinabing ipakakasalan mo ba ako kapag nagtagumpay ako. Ito ang unang beses na nakakita si Tuxiaoning ng taong nag-propose ng walang singsing. Para parusahan siya, pinasa niya si Ji Yuheng papunta sa bahay. Sa komperensya ng eksibisyon ng mga produktong salamin, tinulungan ni Ling Wei si Tuxiaoning na ilunsad ang programa ng pagbabayad sa pamamagitan ng Daruy Bank Card. Dito nila nakilala ang sikat na host na si Zheng Yanyi. Pagkatapos niyang magpakasal, matagal siyang hindi nagpakita sa publiko. Gayunpaman, walang nakakaalam sa pagkakakilanlan ng asawa ni Zheng Yanyi. Pagkatapos ng kaganapan, gustong bumili ni Zheng Yanyi ng souvenir, ngunit hindi gumana ang kanyang card. Tinignan ni Tuxiaoning ang card niya at sinabing nag-expire na ito. Nag-alok siyang siya na ang magbayad para sa kanya. Sa gabi, inuwi ni Zhao Fanggang si Ling Wei na lasing. Nagtaka si Ling Wei kung dapat bang magkasama ang dalawang taong may gusto sa isa't isa. Para sa kanya, nagdaragdag lang ito ng responsibilidad at pasanin. Kung maghiwalay sila, hindi na sila maaaring maging magkaibigan. Pinaalalahanan ni Zhao Fanggang si Ling Wei na i-lock ang pinto. Gusto niyang umalis, ngunit hindi siya pinayagan ni Ling Wei. Sa kasagsagan ng sandali, reklamo ni Ling Wei na maraming butones ang kanyang damit at natulog siya. Samantala, sinundo ni Ji Yuheng ang kanyang asawa sa trabaho at bumuntong hininga. Mahirap daw ang proyekto ng G Group. Naghintay sila ni Zhao hanggang buong hapon, ngunit hindi pa rin nila nakita si Xia. Kung hindi nila makukuha ang G Group, mahihirapan si Ji Yuheng na maging direktor ng bangko. Habang nasa traffic light, niyakap ni Tuxiaoning si Ji Yuheng upang bigyan siya ng lakas. Nagkataon na huminto si Tang Yuhui sa tabi nila at natulala siya sa pagkakita kay Ji Yuheng na kayakap si Tuxiaoning. Ngunit sa Daruy, nakipagkita si Ji Yuheng sa direktor ng bangko. May naisip siyang paraan para mabago ang sitwasyon sa proyekto ng G Group. Sinabi ni Ji Yuheng na, nagsisimula pa lang ang G Group sa pagtatayo ng resort sa bansa. Sa halip na mag-alala tungkol sa halaga, naisip ni Ji Yuheng na mas kailangan ni Xia ng isang eksperto na may malalim na kaalaman sa domestic financial situation para tulungan siyang pamahalaan ang cash flow. Nagdesisyon si Ji Yuheng na bumalik sa Jinghai para imbitahin si Guru Jia, isang propesor sa universidad at isang nangungunang domestic economic expert. Sa labas, narinig ni Tang Yuhui ang usapan at agad siyang tumawag para makipagkita kay Guru Jia. Pagkatapos ng trabaho ni Ji Yuheng, nagkunwari si Tang Yuhui na ibinabahagi niya ang ideya na imbitahan si Guru Jia bilang economic consultant upang akitin si Xia. Sinabi niya na nakipagkita na siya kay Guru Jia sa weekend. Pumayag si Ji Yuheng na bumalik sa Jinghai kasama si Tang Yuhui. Nakikipag-jogging siya kay Tuxiaoning.
Sinabi ni Ji Yuheng na sa weekend, babalik siya sa Jinghai kasama si Tang Yuhui. Pumayag siya dahil nauna nang nakipag-usap si Tang Yuhui kay Guru Jia. Gayunpaman, bumili na siya ng tiket para kay Tuk Xiaoning. Pagkatapos ng kanyang trabaho, gusto niyang maglibot-libot kasama si Tuk Xiaoning sa Jinghai. Pagkabasa sa plano ni Ji Yuheng, umayag si Guru Jia na maging financial consultant para sa proyekto ng G Group. Inakala niyang may gusto si Ji Yuheng kay Tang Yuhui, kaya pinayuhan niya ang kanyang estudyante na maging mas agresibo. Nilinaw ni Ji Yuheng na ordinaryong kasamahan lang sila ni Tang Yuhui. Itinuro ni Tang Yuhui ang bawat lugar na may alaala sila ni Ji Yuheng. Ngunit hindi niya naalala ang anuman sa mga ito dahil hindi naman niya pinapansin si Tang Yuhui. Naisip ni Ji Yuheng na anuman ang nangyari noon, ngayon ay boss siya ni Tang Yuhui. Sana raw, hindi na magsalita si Tang Yuhui nang hindi malinaw. Kinibang tao ay magkamali sa pag-unawa sa ating relasyon. Bumalik si Ji Yuheng para hanapin ang kanyang asawa at dinala niya si Tuk Xiaoning sa basketball court. Ipinagmalaki ni Ji Yuheng na dati siyang star player ng basketball sa kanilang paaralan. Kung nakita siya ni Tuk Xiaoning, tiyak na maakit siya. Pagkatapos, muling isinabuhay ni Ji Yuheng ang kanyang buhay bilang estudyante. Nang makita ni Tuk Xiaoning na walang nobya si Ji Yuheng, medyo nagsiselos siya sa babaeng nasa isip nito. Pagdating nila sa dormitoryo, naaalala ni Ji Yuheng na tuwing gabi, nahihirapan siyang umakyat dahil gabi na siyang umuwi mula sa library. Naisip ni Tuk Xiaoning na talagang kakaiba si Ji Yuheng. Pinaalalahanan niya si Tuk Xiaoning na kapag may anak na sila, malalaman niya ang kahalagahan ng isang masipag na asawa. Nang marinig niyang sinabi ng kanyang asawa na ayaw niya ng anak sa kanya, sumang-ayon si Ji Yuheng. Sa kanyang pagtanda, sasama siya kay Tuk Xiaoning sa isang retirement home. Ngayon, dinala ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning sa bookstore, malapit sa kanyang paaralan. Nakilala ng may-ari si Ji Yuheng bilang ang gwapong estudyante na laging nasa isang sulok at nagbabasa ng pilosopiya. Ipinagmalaki niya kay Tuk Xiaoning na siya ang unang taong dinala ni Ji Yuheng doon. Noon, sinabi ni Ji Yuheng na may lihim siyang pagtingin sa isang babaeng may malinis na ngiti. Sinasabi ni Tuk Xiaoning na anuman ang naging unang pag-ibig ni Ji Yuheng, siya ay sa kanya na ngayon. Sa kabilang banda, dumating si Zhao Fanggang upang ayusin ang ilaw ni Ling Wei. Sinabi ni Ling Wei na ang buhay niya sa loob ng maraming taon ay puro trabaho o mga panandali ang relasyon. Naisip niya kung may iba pa bang posibilidad sa kanyang buhay. Gaya na lang na may taong naghihintay na umuwi ka at bukas na ang ilaw, at may mainit na pagkain na naghihintay. Niyakap ni Ling Wei si Zhao Fanggang at gusto niyang subukan ang seryosong relasyon sa kanya. Pagdating sa bangko, narinig ni Tuk Xiaoning na kailangang umalis ni Eng Xia ng J Group at tungong ibang bansa ng ilang buwan dahil bigla ang nag-resign ang business manager doon. Inarangan siya ni Tang Yuhui bago pa man siya makapasok sa opisina ni Ji Yuheng. Inamin ni Tang Yuhui na alam niya ang relasyon ni Tuk Xiaoning at Ji Yuheng. Naisip ni Tang Yuhui na si Ji Yuheng ay naghahanap lang ng pagmamahal dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, kaya tinanggap niya si Tuk Xiaoning. Pagpasok niya sa opisina ni Ji Yuheng, sinabi ni Tang Yuhui na maaari niyang hilingin sa kanyang ama na makipagkita kay Eng Xia. Tumutulong ang kumpanya ng kanyang ama sa subsidiary ng G Group. Sa ilalim ng kondisyon na umalis si Ji Yuheng kay Tuk Xiaoning, nag-alok si Tang Yuhui na makipagkita kay Eng Xia, ang G Group na malapit ng ilista sa stock market. Agad na tinanggihan ni Ji Yuheng ang alok ni Tang Yuhui. Binalaan ni Ji Yuheng si Tang Yuhui na ito na ang huling pagkakataon na pagpapasensyahan niya ito sa pagtalakay sa personal na usapin sa oras ng trabaho. Sa tanghalian, nagreklamo si Tuk Xiaoning kay Ling Wei tungkol sa G Group. Naalala ni Ling Wei na nakita niya si Zheng Nianyi na pumasok sa kotse ni Eng Xia at napakalambing ng kanilang mga galaw. Hula ni Ling Wei, si Eng Xia ay maaaring lihim na asawa ni Zheng Nianyi. Pagkatapos, nakipagkita si Tuk Xiaoning kay Zheng Nianyi. Mabuti na lang at nagpapasalamat siya kay Tuk Xiaoning, kaya agad siyang pumayat. Naglakas loob si Tuk Xiaoning na hilingin kay Zheng Nianyi na ayusin ang isang pagpupulong sa pagitan ni Ji Yuheng, ang direktor ng Darui Bank, at ni Eng Xia, ang G Group. Tinanggihan ni Zheng Nianyi dahil ayaw niyang maging sandata ang kanyang relasyon para sa iba. Samantala, nagdesisyon si Ji Yuheng na lilipad siya papuntang Amerika ngayong gabi para maghintay ng pagkakataon na makita si Eng Xia. Nag-text siya kay Tuk Xiaoning ngunit hindi ito sumagot. Pala, naghihintay pa rin si Tuk Xiaoning na makausap si Zheng Nianyi, ngunit binigyan siya ng pagkakataon ni Zheng Nianyi. Inamin ni Tuk Xiaoning na si Ji Yuheng, ang direktor ng Darui Bank, ay kanyang magiging asawa. Hindi niya ginamit ang relasyon ni Zheng Nianyi para takutin siya. Gusto lang niyang humingi ng tulong para sa kanyang asawa. Basang-basa si Tuk Xiaoning nang bumalik siya sa kumpanya para makita si Ji Yuheng. Ibinahagi niya ang magandang balita na may isang tao na nakipag-usap kay Eng Xia para sa isang pagpupulong bukas ng hapon. Sinabi ni Tuk Xiaoning kay Ji Yuheng na magkita sila. Narinig ni Tang Yuhui ang mga sinabi ni. Tinuliksa ni Tuk Xiaoning si Tang Yuhui sa pagmaliit sa ibang tao at hindi niya hahayaan na maging sandata ni Tang Yuhui ang kanyang sikreto para manakot. Pag-uwi, nagluto si Ji Yuheng ng gamot para sa sipon ni Tuk Xiaoning. Pinaalalahanan niya itong huwag nang gumawa ng mga tangang bagay tulad nito. Inamin ni Tuk Xiaoning na gusto niyang makamit ang isang bagay bilang isang nobya. Umasa siyang makakatulong siya kay Ji Yuheng. Kinabukasan, gumugol si Zheng Nianyi ng 2 oras sa kanyang date para tulungan si Tuk Xiaoning na makipagkita kay Eng Xia. Naimpresyonan si Eng Xia sa financial consulting proposal ni Ji Yuheng. Matapos marinig ang detalyadong plano ni Ji Yuheng, naging interesado si Eng Xia. Nagdesisyon siyang ipaubaya sa kanyang mga empleyado na makipag-usap sa Darui Bank tungkol sa kontrata. Kinabukasan, inanunsyo ni Ji Yuheng na natapos na ang negosasyon para sa kontrata sa G Group. Espesyal niyang pinuri si Tuk Xiaoning bilang ang bayani ng proyektong ito. Bukod pa rito, inimbitahan
Iningasahan ni Aang Xia ang Development Department na mag-survey sa resort. Hiniling ni Ji Yuheng sa kanyang superior na payagan ang buong departamento na mag-team building sa resort. Tuwang-tuwa ang buong departamento. Sa biyahe, medyo nasusuka si Ling Wei. Naisip niyang dahil sa stress, humina ang kanyang tiyan. Para masiguradong mag-enjoy ang lahat, inanunsyo ni Ji Yuheng na sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin sa bakasyong ito. Kinuha ni Zhao Fanggang ang mga room key. Si Ji Yuheng lang ang may sariling silid. Lihim na ibinigay ni Ji Yuheng ang duplicate room key sa kanyang asawa. Pagbalik sa silid, lihim na nag-pregnancy test si Ling Wei at hindi naman siya nagulat sa resulta. Sa gabi, naghanda ang buong departamento ng birthday party para kay Tuk Xiaoning. Nagpasalamat siya kay Ling Wei sa paggabay sa kanya nang nalilito siya. Nagpasalamat din siya sa lahat ng tumulong sa kanya sa mga oras ng pangangailangan. Espesyal siyang nagpasalamat kay Ji Yuheng dahil sa kanyang patuloy na tiwala at pagsuporta. Nagpasalamat si Tuk Xiaoning sa lahat sa pagpapakita sa kanya ng kahulugan ng pagtutulungan. Biglang nag-speech si Tang Yuhui at sinabing gusto niyang gamitin ang isang love song para ipahayag ang kanyang damdamin. Hindi komportable si Tuk Xiaoning nang marinig niyang kumakanta ang ibang babae ng love song para sa kanyang asawa. Gayunpaman, kailangan niyang manatiling tahimik dahil hindi pa nila maaaring ipahayag sa publiko ang kanilang relasyon kay Ji Yuheng. Hindi sinasadyang nakita niya si Tang Yuhui na nakipagkita kay Ji Yuheng ng mag-isa. Sa tingin ni Tang Yuhui, siya lang ang makakatulong kay Ji Yuheng na maging direktor ng bangko. Iginiit ni Ji Yuheng na siya mismo ang kukuha ng gusto niya. Binalaan siya ni Tang Yuhui na maaari siyang pabagsakin sa bangin. Pinayuhan ni Ji Yuheng si Tang Yuhui na huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili niya. Nakasalalay ang tagumpay niya ngayon sa sarili niyang pagsisikap. Hindi siya interesado sa resources ni Tang Yuhui. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Tang Yuhui na siya ang napili ni Ji Yuheng. Noong nasa kolehiyo pa sila, sinabi niya kay Tuk Xiaoning na gusto niya ang mga babaeng may nakapusod na buhok na tulad ni Tang Yuhui. Hindi alam ni Ji Yuheng kung ano ang hindi pagkakaunawaan ni Tang Yuhui, pero iginiit niya. Wala akong ibang naramdaman maliban sa pagkakaibigan natin sa eskwela. Sininyasan ni Tang Yuhui si Tuk Xiaoning na gawin niyang itanggi ni Ji Yuheng ang nakaraan niyang damdamin. Nang marinig ni Tuk Xiaoning na binanggit siya ni Tang Yuhui, nagdesisyon si Tuk Xiaoning na magpakita. Hawak kamay si Tuk Xiaoning at Ji Yuheng. Nilinaw ni Ji Yuheng na ang taong una niyang minahal mula noon hanggang ngayon ay palagi na si Tuk Xiaoning. Sa harap ng pinto ng kanilang kwarto, binigyan ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning ng birthday cake. Inamin ni Tuk Xiaoning na palagi niyang iniisip na nagsimula ang pagmamahalan nila ni Ji Yuheng dahil sa pagiging kompatible nila. Sinabi ni Ji Yuheng na hindi niya titingnan ang kasal bilang isang laro. Nagpakasal siya kay Tuk Xiaoning dahil mahal niya ito. Natakot siyang sabihin ang damdamin niya sa loob ng mahigit 15 taon dahil baka ma-pressure si Tuk Xiaoning sa kaarawan niya. Umaasa si Tuk Xiaoning na makakasama niya si Ji Yuheng araw-araw. Bukod sa birthday cake, naghanda rin si Ji Yuheng ng matamis na halik para kay Tuk Xiaoning. Nang magising si Tuk Xiaoning kinabukasan, nakita niyang may bago siyang suot na relo. Lumabas na regalo iyon mula kay Ji Yuheng. Nagkataon namang bumili rin si Tuk Xiaoning ng relo para kay Ji Yuheng. Narinig niya mula kay Zhao Fanggang na kailangang magsuot ng relo ang mga lalaki. Bilang tagapamahala ng pera, nagdesisyon si Tuk Xiaoning na bumili ng bagong relo para sa asawa niya. Para maiwasan ang hinala ng mga kasamahan nila na magkapareho sila ng relo, sinabi ni Tuk Xiaoning na palihim niya itong isusuot para masuot ni Ji Yuheng ito araw-araw. Sa sobrang cute ng nobya niya, hindi napigilan ni Ji Yuheng na halikan siya. Pagkatapos ng biyahe, hinatid ni Ji Yuheng ang asawa niya sa trabaho. Bumaba pa rin si Tuk Xiaoning sa kotse malayo sa kumpanya para hindi sila makita ng mga kasamahan niya. Nakita ni Ji Yuheng na nakalimutan ni Tuk Xiaoning ang name tag niya, kaya bumaba siya para ibigay iyon sa asawa niya. Hindi napigilan ni Tuk Xiaoning na yakapin siya ng mahigpit. Sa bangko, nagdesisyon si Tang Yuhui na magbitiw. Sinabi niya na pananatilihin niyang sekreto ang tungkol kina Ji Yuheng at Tuk Xiaoning. Bilang kapalit, gusto ni Tang Yuhui na malaman kung totoo ba na iniligtas siya ni Ji Yuheng noon sa campus at sinabing nagkamali siya ng tao o gusto lang siyang makilala ni Ji Yuheng. Naalala ni Ji Yuheng na nakapusod ang buhok ni Tang Yuhui noon kaya kamukha niya si Tuk Xiaoning mula sa likod. Inisip ni Tang Yuhui na natalo lang siya kay Tuk Xiaoning dahil huli siyang dumating. Binati niya si Ji Yuheng na sana matupad na ang mga gusto niya. Kinabukasan, may post sa internal website ng kumpanya na naglalarawan sa nobya ni Boss G. Nag-alala si Tuk Xiaoning kaya nag-text siya kay Ji Yuheng. Pinakalma siya ni Ji Yuheng dahil nakita lang daw siya nang nag-post na niyakap siya mula sa malayo at hindi nakapag-picture. Pagkatapos, tinawag ni Ji Yuheng si Zhao Fanggang sa opisina. Paglabas, inanunsyo ni Zhao Fanggang na ang babae sa post ay ang fiance ni Boss G. Pag-uwi nila, tinanong ni Tuk Xiaoning kung bakit inamin ni Ji Yuheng ang tungkol sa kasal nila. Inisip niya na mas maganda na lang na aminin sa publiko kaysa hayaang magsismisan ang mga tao. Sinisisi ni Tuk Xiaoning ang sarili niya na nadala siya sa kagandahan ni Boss G kaya niyakap niya ito sa gitna ng daan. Nagtaka siya tungkol sa promosyon ni Ji Yuheng. Sinabi ni Ji Yuheng na biglang may ilan na bumalik para agawin ang posisyon bilang direktor ng bagong branch ng bangko. Hula ni Ji Yuheng na isa sa alang-alang ng management ang pinakamahusay na pagpipilian. Natatakot si Tuk Xiaoning na baka makaapekto
epekto sa desisyon ng management ang paglantad ng kanilang relasyon. Nagpasya siyang mag-isa na lang pumunta sa trabaho mula kinabukasan at bawasan ang pakikipag-ugnayan kay Ji Yuheng. Sa bangko, dumating ang asawa ni Boss Xing para magselos. Hindi niya alam kung sino ang babaeng nang akit sa asawa niya. Nang makita niya si Rao Jing na nakabihis, agad siyang nagbintang. Nakita sila ni Zhao Fanggang at agad na namagitan. Nang marinig niya ang mapang-insultong pananalita ng babae, iginiit ni Zhao Fanggang na lahat ay may karapatang ipakita ang sarili nilang kagandahan. Si Rao Jing ay masipag at hindi nahuli sa kakayahan kay Boss Xing. Ilang taon na rin siyang namumuhay ng malaya at umaasa lang sa sarili. Kinukwestiyon ng asawa ni Boss Xing si Zhao Fanggang na baka naakit din siya, kaya kinakampihan niya si Rao Jing. Iginiit ni Zhao Fanggang na kasintahan niya si Rao Jing. Sinabi ni Ji Yuheng na alam na ng management ang tungkol kina Zhao Fanggang at Rao Jing. Sa halip na lumipat sa ibang branch ng bangko sa ibang lungsod, gusto ni Zhao Fanggang na mag-resign dahil hindi niya kayang iwanang mag-isa si Rao Jing. Pag-uwi, ibinigay ni Zhao Fanggang ang lahat ng customer files niya kay Rao Jing. Inamin niya na simula nang magdesisyon siyang ligawan si Rao Jing, inisip na niya ang posibilidad na malantad sila. Kung isa sa kanila ang kailangang umalis, gusto ni Zhao Fanggang na siya iyon. Naisip niya na siguradong mahihirapan ang mga babae sa edad ni Rao Jing na makabalik sa trabaho dahil sa usapin ng pagkakaroon ng anak. Nalambutan si Rao Jing sa kabaitan ni Zhao Fanggang. Inamin niya na siya ay buntis. Ibinigay ni Zhao Fanggang kay Rao Jing ang lahat ng bank cards niya. Ililipat pa nga niya sa pangalan ni Rao Jing ang bahay nila. Sa halip, gusto lang niyang makasama si Rao Jing. Rao Jing, siguradong magiging mabuti akong asawa at ama. Magpakasal na tayo. Sa bangko, kinukwestiyon ni Boss Xing si Ji Yuheng na baka nilantad niya sa asawa niya ang tungkol sa promosyon niya sa pagiging direktor ng bangko at kinunsaba pa niya ang customer para magreklamo tungkol sa komisyon niya. Itinanggi ni Ji Yuheng ang paratang pero hindi naniwala si Boss Xing. Sinabi niya na naghanda siya ng malaking regalo para kay Ji Yuheng. Lumabas na ang litrato ni Tu Xiaoning na yakap si Ji Yuheng ay ipinost sa internal website. Pag-uwi, nagdesisyon si Tu Xiaoning na hilingi na malipat sa ibang branch. Inisip ni Ji Yuheng na kung aalis si Tu Xiaoning sa development department, mahihirapan siyang makahanap ng trabahong gusto niya. Hindi niya gusto na sumuko si Tu Xiaoning para sa kanya. Inisip ni Tu Xiaoning na ilang beses na mas malaki ang sweldo ni Ji Yuheng kaysa sa kanya, kaya ang pag-alis niya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pamilya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sumakay si Tu Xiaoning sa kotse ng asawa niya at dumiretso sa kumpanya. Ibinahagi niya na inakala niyang gagaan ang pakiramdam niya kapag inihayag na ang relasyon nila ni Ji Yuheng, ngunit ngayon ay naging mabigat ang pakiramdam niya. Nang mamili si Tu Xiaoning sa supermarket, nakasalubong niya ang isang kasamahan. Ipinagmalaki ng kasamahan niya na nag-post si Boss G ng paglilinaw tungkol sa relasyon nilang mag-asawa. Bago siya lumipat sa development department, binuwag na ng post ni Ji Yuheng ang mga chismis na nilandi niya si Ji Yuheng para umangat sa posisyon. Sa development department, inanunsyo ni Boss G na nag-apply siya para malipat. Kinwestiyon ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng dahil nagdesisyon siya ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Ji Yuheng na ang biglaang paglipat niya sa development department ang dahilan kaya nag-alala si Tu Xiaoning. Kung siya ang pinagmulan ng problema, dapat siyang maging responsable. Sinabi ni Ji Yuheng na inilipat siya ng direktor ng bangko para manatili sa kanyang posisyon sa Nan'an branch. Ito ay isang lugar na may pinakamaraming bad loans sa buong probinsya. Naisip ni Ji Yuheng na gusto ng management na pumunta siya roon para maiwasan ang kontrobersya at makagawa ng magandang record. Pag-uwi, naghanda si Tu Xiaoning ng ilang gamit para ilagay sa kotse ni Ji Yuheng. Inisip niya na sa 4 na oras na biyahe ni Ji Yuheng araw-araw, baka bigla siyang mangailangan. Nangako si Ji Yuheng na maliban kung kinakailangan, hindi siya matutulog sa labas. Isinuot niya ang relo ni Tu Xiaoning dahil hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon. Sa development department, pinalitan ni Rao Jing ang posisyon ni Boss J. 2 bagong empleyado ang inilipat sa department. Sa kabilang dako, nagsimula na si Ji Yuheng sa kanyang trabaho sa Nan'an County. Madalas siyang kailangang mangolekta ng mga bad loans para mapataas ang performance ng branch. Nakahanap din si Zhao Fanggang ng bagong trabaho at hindi niya nakalimutan ang tungkulin niya na paalalahanan ang kanyang asawa na kumain sa tamang oras. Pag-uwi ng mag-asawa, nag-usap sila tungkol sa trabaho nila sa araw na iyon. Ipinagmalaki ni Tu Xiaoning na pinuri siya ng direktor ng isang sikat na kumpanya. Nabalitaan niyang isa ito sa 4 na gwapong lalaki sa industriya, pero para kay Tu Xiaoning, mas gwapo pa rin si Ji Yuheng. Inamin ni Ji Yuheng na buong araw siyang inaalala si Tu Xiaoning. Para sa kanya, mabilis siyang gagawa ng magandang record para makahiling na malipat pabalik. Kinabukasan, bumalik si Ji Yuheng sa bangko para mag-ayos ng ilang papeles. Nagkataon namang nakasalubong niya si Yao Jia. Sinadya niyang ipakita ang wedding ring at ang magkaparehong relo nila ni Tu Xiaoning. Nagtaka si Yao Jia kung bakit trip ni Boss G na magsuot ng singsing. Iginiit niya na dapat may kamalayan sa sarili ang mga kasal na kapag lumalabas. Ipinagmalaki ni Ji Yuheng na ginamit niya ang bonus niya para bilhan ng kotse ang asawa niya. Nag-isip si Tu Xiaoning na baka magpo-propose sa kanya si Ji Yuheng. Pero,
Natakot lang siya na baka hindi makasakay si Tuk Xiaoning kapag umuulan. Naisip ni Tuk Xiaoning na kumakalat na ang reputasyon ni Boss G bilang isang mapagmahal na asawa. Para mapataas ang performance ng Nan An branch, aktibong nangongolekta si Ji Yuheng ng mga bad loans. Dahil kailangan niyang hintayin ang isang customer habang umuulan. Tumawag si Ji Yuheng kay Tuk Xiaoning para sabihin na baka hindi siya makakauwi ngayong gabi, kaya pumunta na lang si Tuk Xiaoning sa bahay ng mga magulang niya para hindi siya mag-alala. Binuksan ni Ji Yuheng ang bag na inihanda ni Tuk Xiaoning at doon niya lang nalaman na palihim na nilagay ni Tuk Xiaoning ang isang larawan ng kanilang alaala. Imbes na matulog ng magkatabi, nag-video call si Ji Yuheng at nag-overtime sila ni Tuk Xiaoning. Nang makita niya si Tuk Xiaoning natulog na, binati niya ito ng good night. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa event organizer ng kasal. Nang makita niya ang spreadsheet, kapansin-pansin bumaba ang mga bad loans ng Nan An branch. Pinuri ng head office si Ji Yuheng. Sinabi ng direktor na hindi lahat ay kayang labanan ang kahirapan. Sa halip na magreklamo, nagtrabaho ng husto si Ji Yuheng nang malipat siya sa Nan An. Nalutas pa niya ang mga bad loans na walang sinuman ang nakagawa. Pagkatapos ng trabaho ni Tuk Xiaoning, nagulat siya nang makita si Ji Yuheng. Sinundo siya ni Ji Yuheng para ibalita ang magandang balita na siya ay itinalaga bilang direktor ng bagong An An branch. Binati ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng dahil sa wakas ay nagbunga na ang lahat ng pagsisikap niya. Sa kotse, sinabi ni Ji Yuheng na gusto niyang mag-absent at dalhin si Tuk Xiaoning sa isang maikling bakasyon. Tumanggi si Tuk Xiaoning dahil malapit ng mag-maternity leave si Rao Jing. Kaya maraming trabaho. Pinagsabi ni Ji Yuheng kay Tuk Xiaoning na mag-schedule siya ng oras at sabihan siya kapag may bakante na siya. Sa An An branch, mabilis na lumapit si Zhao Fanggang para magtrabaho kay Ji Yuheng. Nangako siya na makikipagtulungan siya para mapanatili ang posisyon ni Boss G. Naisip ni Ji Yuheng na bagong-bago pa lang ang An An at kailangan nitong makipagkumpetensya sa maraming ibang bangko. Tanging sa pagkuha ng maraming malalaking customer lang magiging matatag ang An An branch. Sinabi ni Zhao Fanggang na gusto ng isang kumpanya na humiram ng pera. Naisip ni Ji Yuheng na ang proyektong ito ay isang malaking pagkakataon na tinatarget ng lahat ng bangko sa lungsod. Naisip niya na ito ay isang labanan ng impormasyon, kaya hindi ito dapat lumabas. Pero si Tuk Xiaoning at Rao Jing ay tinatarget din ang proyekto ng kumpanya ng Tsaa. Nagdesisyon silang huwag ibunyag ang impormasyon sa kanilang mga asawa. Pag-uwi, maingat na inalam ng mag-asawa ang impormasyon mula sa isa't isa. Bagaman lubos na naunawaan ang isa't isa, wala sinuman ang nagsabi ng kahit ano. Habang magkasama silang nagtatrabaho, napansin ni Tuk Xiaoning na naglagay si Ji Yuheng ng isang anti-spy film sa screen ng kanyang laptop. Nagkunwari si Tuk Xiaoning na natapunan niya ang tubig para makasilip sa proyekto ni Ji Yuheng. Nang tanungin siya ni Ji Yuheng, ipinaliwanag ni Tuk Xiaoning, ang galing mo namang magtago kaya wala akong nakita. Binuhat ni Ji Yuheng si Tuk Xiaoning papunta sa silid-tulugan para ipakita sa kanya ang mga bagay na hindi niya tinatago. Ito ang vice president ng kumpanya ng Tsaa. Pagkatapos ng unang round ng bangko, nakapili sila ng dalawang solusyon na ay ang branch ng bangko ng Great Swiss. Sa kumpanya ng Tsaa, nakasalubong ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng. Hula niya na inimbitahan din siya ng vice director. Dahil ayaw niyang mauna si Ji Yuheng, nagkunwari si Tuk Xiaoning na nasagi siya ng sasakyan at tinawag si Ji Yuheng para humingi ng tulong. Habang nasa labas si Ji Yuheng, dali-dali siyang pumasok. Nang tingnan ni Ji Yuheng ang kotse ni Tuk Xiaoning, wala siyang nakitang anumang gasgas. Nalaman niyang nahulog siya sa patibong ng kalaban. Nang makipagkita kay Vice President, tinulungan siya ni Tuk Xiaoning na iset up ang printer. Hindi sinasadya, ang pagkilos niya na ipitin ang buhok niya ay umakit sa atensyon ng lalaki. Pag alis ni Tuk Xiaoning, nakita niya si Ji Yuheng na naghihintay. Kinwestiyon siya ni Ji Yuheng kung hindi ba siya na-aksidente. Ipinaliwanag ni Tuk Xiaoning na kahit na nahulog siya sa bisikleta, mas mahalaga pa rin ang trabaho. Naalala ni Ji Yuheng na minsan tinawag siya ni Tuk Xiaoning na walang moralidad sa trabaho. Pero ngayon, ano siya? Humingi ng paumanhin si Tuk Xiaoning dahil nauna siya. Inisip niya na walang kwenta ang sinasabi ng mga huling dumating. Pinagsabi ni Ji Yuheng sa asawa niya na huwag masyadong magsaya hanggat walang panghuling desisyon. Kinabukasan, personal na bumisita ang vice president sa bangko para makipagkita kay Tuk Xiaoning. Humingi siya ng tulong kay Tuk Xiaoning na ipaliwanag ang ilang probisyon. Nang mapansin ni Tuk Xiaoning na nakatingin sa kanya ang vice president, nagsimula siyang hindi komportable. Bago siya umalis, nag-iwan pa ito ng regalo para kay Tuk Xiaoning. Tumawag siya para mag-set ng appointment na ibalik ang regalo sa vice president. Inimbitahan siya ng lalaki sa isang restaurant na malapit lang doon. Nang malaman ni Rao Jing na may balak ang vice president kay Tuk Xiaoning, sinamahan niya si Tuk Xiaoning kahit nabuntis siya. Biglang dumating si Ji Yuheng. Nagtataka kung pwede siyang sumalo sa kanila. Sa hapunan, sinamantala ni Ji Yuheng ang pagbibigay ng tissue kay Tuk Xiaoning para ipagmalaki ang wedding ring at relo niya. Maingat din niyang pinalitan ang sauce ni Tuk Xiaoning. Sa pangunahing punto, sinabi ni Ji Yuheng na ang interes ng bangko ng Great Swiss ay ang pinakamataas sa lungsod. Bukod pa rito, ang mga kondisyong inalok ng An An branch ang pinakamahusay sa lahat ng Great Swiss branches. Inamin ng vice president na maganda ang kondisyon ng An An, pero para sa kanya, nakasalalay din ang pakikipagtulungan sa kapalaran at relasyon. Inisip ni Ji Yuheng na anuman ang negosyo, ang kita ay dapat na mahalaga. Ang tuloy-tuloy na pakikipagtulungan ay nakasalalay sa pagbibigay at pagtanggap. Pag-uwi, sinisisi ni Tuk Xiaoning si Ji Yuheng dahil inagaw niya ang customer sa harap niya. Naisip ni Ji Yuheng na kung hindi siya dumating,
binalak na siya ng Vice President. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Tu Xiaoning kay Ji Yuheng na huwag gawing dahilan ang selos. Hindi siya magiging pabaya sa kanya. Sinabi ni Ji Yuheng kay Tu Xiaoning na hindi siya kailangang mag-ingat sa kanya, ngunit hindi siya dapat maging pabaya sa iba. Kinabukasan, inimbitahan ng Vice President si Tu Xiaoning sa kumpanya. Sa halip na pumirma ng kontrata, inalok niya si Tu Xiaoning na pamahalaan ang finance department niya. Tumanggi si Tu Xiaoning dahil mahal niya ang bangko. Biglang lumantad ang Vice President. Naisip niya na alam na ni Tu Xiaoning ang intensyon niya nang bigyan siya ng regalo at papuntahin sa kumpanya para lang baguhin ang ilang salita sa kontrata. Iginiit ng Vice President na lahat ng maibibigay ni Ji Yuheng sa kanya ay kaya rin niyang ibigay. Kaya pa niyang ibigay ang mga bagay na hindi kayang ibigay ni Ji Yuheng. Ngunit, inisip ni Tu Xiaoning na dapat siyang magbigay respeto sa mga customer. Kung hindi gusto ng Vice President ang mga solusyon, kaya niyang baguhin hanggang sa magustuhan niya, pero hindi niya maaaring insultuhin ang mapapangasawa niya. Aalis na sana si Tu Xiaoning pero pinigilan siya ng Vice President. Sinubukan siyang gawin ng masama pero biglang dumating si Ji Yuheng at pinatumba ang lalaki. Natakot si Tu Xiaoning na baka galit si Ji Yuheng kaya nagpaliwanag siya ng husto. Gayunpaman, inisip ni Ji Yuheng na hindi iyon mahalaga. Tanging si Tu Xiaoning lang ang mahalaga sa kanya. Tu Xiaoning, hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin. Dinala ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning sa rooftop. Inamin niya na doon nagsimula ang pagmamahalan nila. Tu Xiaoning, 2013, nagsimula na akong mahalin ka ng palihim. Ikaw ang white moonlight ko. Mula nang makita ko ang ngiti mo sa campus, doon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Pagkatapos noon, may nangyari sa aking ama at muntik na akong mahulog sa madilim na bangin. Noong panahong iyon, para kang sikat ng araw na naghatak sa akin pabalik. Araw-araw, tinitingnan ko ang mga update mo sa group chat ng klase. Nang magdesisyon akong ipaalam sa iyo na nag-i-exist ako, huli na ako. Pagkatapos, nag-aral ako sa ibang bansa, ngunit patuloy akong nagmamasid sa iyo. Isang araw, nalaman kong wala na kayo ni Lucy Jing, kaya nagdesisyon akong bumalik sa bansa. Naglaan ako ng oras para ayusin ang sarili ko. Pagkatapos mong sabihin na kailangan mong humanap ng matatag na relasyon, alam kong hindi na ako makapaghintay pa. Hindi lang basta nagkataon na pumunta ako sa blind date na kasama ka, Tu Xiaoning. Bago ako ikasal sa iyo, palihim kong nakipagkita sa mga magulang mo. Gusto ko na maging panatag ang loob nila sa akin. Sinisisi ni Tu Xiaoning si Ji Yuheng dahil hindi siya sinabihan kaagad, kaya inakala niyang ibang tao ang white moonlight ni Ji Yuheng at nagsiselos siya sa sarili niya. Nagpasalamat siya kay Ji Yuheng dahil palagi siyang lumalapit sa kanya. Naisip ni Ji Yuheng na bagaman matagal ang panahong nagmahal siya ng palihim, sulit naman iyon. Pero, Tu Xiaoning, hindi na ako makapaghintay pa. Pumayag ka na maging asawa ko, okay? Sa wakas, isinuot ni Ji Yuheng ang singsing kay Tu Xiaoning. With Jai, salamat sa pagpapaalam mo sa akin na matagal na pala ako. May isang lalaking handang maghintay at mahalin ka. Kinabukasan, nagdesisyon si Ji Yuheng at Tu Xiaoning na kunan ng litrato ang kanilang marriage certificate. Sa wakas, naging legal na mag-asawa na sila. Ngayon, naghanda rin si Ji Yuheng ng isang bouquet ng rosas para sa kanyang Jai. Nagpicture sila para sa kanilang kasal. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang ni Tu Xiaoning, umamin siya na ngayon lang sila nagpakasal ni Ji Yuheng. Nalungkot ang ina niya dahil hindi siya kinakausap ng panganay niya. Para pasayahin ang ina niya, humingi ng tulong si Ji Yuheng na ihanda ang kasal nila. Pag-uwi, ipinost ng mag-asawa ang mga litrato nila sa internet. Sa gabi ng Mid-Autumn Festival, dinala ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning para maglakad. Naging photographer si Ji Yuheng para sa asawa niya sa buong paglalakbay nila. Sabay silang kumain ng ice cream at humingi ng tulong sa isang tao para kumuha ng litrato. Si Tu Xiaoning ay abala sa pagtingin sa mga litrato, kaya hindi niya napansin si Ji Yuheng. Isang babae ang nagbigay kay Tu Xiaoning ng stuffed toy na pusa at sinabihan siyang sundan ang mga direksyon. Ang kwento nila ay nagsimula sa isang pusa sa rooftop. Noong mga panahong iyon ng kabataan, nakilala ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning. Nagkaroon sila ng sparks at pinalampas ang pagkakataon. Nang bigyan si Ji Yuheng ng ikalawang pagkakataon ng tadhana, mabilis niyang sinunggaban ang bawat hakbang para mapalapit sa kanya. Mula noon, bawat sulok ng dating malungkot niyang bahay ay napuno na ng presensya ni Tu Xiaoning. Binigyan siya ni Tu Xiaoning ng isang kumpleto at mainit na pamilya. Sa wakas, naramdaman din ni Tu Xiaoning ang pagmamahal ni Ji Yuheng. Para makalapit sa akin, Tu Xiaoning, ipagkatiwala mo sa akin ang buong buhay mo nang walang alinlangan. Tutuparin ko ang mga pangako ko at pasasayahin kita habang buhay. Elvis Jai, salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Salamat sa pagpunta mo sa akin at pagpapaabot sa akin ng kaligayahan ngayon. Pagkatapos, inakay ni Ji Yuheng si Tu Xiaoning papunta sa altar. Masaya silang nagmasid sa makulay na fireworks. Pagkatapos, nagpicture sina Ji Yuheng at Tu Xiaoning para sa kasal nila. Nang makita ni Ji Yuheng na pagod si Tu Xiaoning, naawa siya sa asawa niya, kaya nagdesisyon siyang huwag na lang ituloy ang photoshoot. Sa halip, masaya silang nagpakita ng pagmamahal sa isa't isa. Sa kabilang dako, dinala ni Zhao Fanggang ang asawa niya para mag-beach. Nakatulong ang pag-aalaga ng mga biyenan niya para mapunan ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ni Rao Jing. Naramdaman ni Rao Jing na napakabuti ng lahat, nang mayroon siyang Zhao Fanggang at ang pamilya nito. Pagkatapos ng isang taon, matagumpay na
na naitatag ni Ji Yuheng at Zhao Fanggang ang An-An branch. Ipinagpatuloy ni Tu Xiaoning ang kanyang trabaho sa Development Department. Ang oras pagkatapos ng trabaho ay nakalaan para sa mag-asawa. Sa wakas, ang lihim na pagmamahal ni Ji Yuheng ay nagkaroon ng magandang wakas. Ito ay resulta ng taos-pusong paghihintay at sakripisyo. Dito na nagtatapos ang kwento. Pindutin ang subscribe para sa mga susunod pang pelikula.